Mr. Silent Channel. Please like, share and subscribe. Kabanata 1951 hanggang 1960. Ang espadang ito ay bigay sa akin ng tatay ko noong bata pa ako. Ito rin ang ginamit ko sa pagsasanay ng mga espada noong una. Bagamat hindi ko ito ginagamit sa loob ng maraming taon. Ngunit para sa akin, ito ay lubhang mahalaga. Ito ang unang regalo na ibinigay sa akin ng tatay ko ay ang aking unang espada. Papasok ako sa singsing na ito ngayon. Kasachi, pasensya na, medyo nagmamadali ako, pero... Isang hakbang pasulong si Shu Lizzie sa isang iglap at itinaas ang mataba niyang palad, gusto ko. Nang makita ang kanyang sabik na hitsura, hindi napigilan ni Ye Xinglan na matawa. Bihira siyang tumawa sa mga ordinaryong oras, ngunit sa oras na ito, ang ngiting ito ay parang mga bulaklak sa tagsibol, na nagpapaunlad sa buong larangan ng martial arts. Habang nakasuot ang sword ring na ito, hindi napigilan ni Shu Lizzie na matawa, marahas niyang ibinuka ang kanyang mga braso, at sa unang pagkakataon ay inakbayan niya si Ye Xinglan sa mas wild na poster. Ang kanyang yakap ay mainit at mapagbigay, at ngumiti din si Ye Xinglan. Hawakan ng mahigpit ang kanyang baywang. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan ng kaluluwa ni Shu Lizzie ay namumulaklak, na humantong sa kanya upang lumipad palayo, at dumiretso sa himpapawid maliban sa larangan ng martial arts. Lawa ng Poseidon. Tumingin si Xie sa malinaw na lawas sa kanyang harapan, at malinaw na may matinding pagkabalisa sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, isang pamilyar na hininga ang lumitaw sa kanyang likuran. Nagmamadaling lumingon si Xie at tumingin sa mga taong nasa likuran niya. Nag-aalinlangan na nagtanong si Yuanan Yahui, bakit mo ako hiniling na lumabas sa umaga? Kinagat ni Xie ang kanyang mga ngipin at sinabing, Yuanan, gusto kitang hamanin. Natigilan sandali si Yuan Yahui, humakbang ng 2 hakbang, lumapit sa kanya, itinaas ang kamay at hinawakan ang noo, wala kang lagnat. O busog ka. Napaawang ang bibig ni Xie, bakit ako mabubusog? Ngumiti si Yuanan Yahui at sinabing, bakit ka pupunta dito para makipag-away? Hindi napigilan ni Xie na magalit, alam mo ba na hindi kita dapat matalo? Nagkibit balikat si Yuan Yahui, wala ka bang punto sa puso mo? Galit na sinabi ni Xie mo, hindi pa rin ako naniniwala sa kasamaan, halika. Kung may kakayahan ka, matatalo mo ako. Nakangiting sabi ni Yuan Yahui, okay. Gaya ng sinabi niya, sinugod niya si Xie sa sandaling kumislap ang kanyang katawan. Napakapamilyar nila sa isa't isa. Alam na alam niya kung ano ang galing ni Xie. Mabilis si Xie, at hindi niya dapat hayaang samantalahin niya ang bilis. Mula nang ipaghiganti ang kanyang ina at makipagkasundo sa kanyang ama at bumalik sa pamilya, talagang malaki ang ipinagbago ng personalidad ni Yuanan Yahui, at kumpara noon, mas naging masayahin din siya. Gayunpaman, sa wakas ay natagpuan ni Yuan Tiandang ang kanyang anak, kaya natural na mahal niya ito, at hindi nalulugod sa magiging manugang ni Xie. Maraming beses niyang nilinis si Xie sa iba't ibang paraan, at miserable si Xie. Gayunpaman, masyadong nahiya si Xie na magreklamo. Sa harap ni Yuanan na sumugod, kumislap ang figure ni Xie, at naging ilusyon ng buong tao. Kung paanong pamilyar sa kanya si Yuanan Yahui, paanong hindi siya pamilyar sa mga paraan ng pakikipaglaban ni Yuanan Yahui. Yuan Yahui sumampal sa hangin at sumigaw, pumunta ka sa hangin. Hindi na niya kailangang paalalahanan, para hindi masira ang nakapalibot na lugar ng Sigad Lake, kumandat na si Xie at lumipad palayo sa hangin. Sumunod nang malapit si Yuan Yahui, naghabulan silang dalawa at tumakas, at nasa ere sila sa isang kisap mata. Inikot ni Xie ang kanyang katawan sa hangin, at ang Guanglong dagger ay dumating sa kanyang kamay. Ang kanyang katawan ay patuloy na kumikislap sa himpapawid, at 6 na figure ang agad na naghiwalay, na umaatake kay Yuanan Yahui mula sa 6 na magkakaibang nakakalito na anggulo. Ang liwanag na sondang ng dragon ay naglalabas ng matalim at maliwanag na aura, at ang malabong nakikitang dragon ay umuungal, ang liwanag sa punyal ay pabago-bago, maliwanag at madilim, na hindi mahuhulaan. Matapos ang martial soul ni Xie ay naging dragon ng oras at espasyo, ang pinakamakapangyarihang bagay ay hindi ito mahuhulaan. Nakita ni Yuan Yahui na lumapit siya at ginamit ang kanyang kakayahan, sa kanya lang nalaman na seryoso ang lalaking ito. Sa ngayon, hindi rin siya nagpapakita ng kahinaan. Ang kanyang kaliwang paa ay lumabas sa kawalan, at ang hangin sa paligid ay biglang umungol. Parang kumukulo ang buong hangin, at ang malalaki at malalaking bahagi ng baluktot na liwanag ay nag-oscillated palabas. Tungkol sa antas ng kapangyarihan ng kaluluwa, sa mga Shrek 7 Devils, siya ay pangalawa lamang kay Tang Wulan bilang isang kambal na martial soul. Sa oras na ito, ang paa ay nanginginig, at ang langit ay agad na umindayog. Ang 6 na silhouette ni Xie na malapit sa kanya ay biglang tila nasa isang latian, ang kanilang mga paggalaw ay mas mabagal, at sila ay may mga problema sa pag-alis kapag sila ay kinakaladkad. Sumuntok si Yuanan Yahui mula sa kawalan, at ang lahat ng baluktot na hangin ay sumugod sa kanyang direksyon, na ginawang isang restricted area ang paligid.
Ang suntok na ito ay hindi napunta sa alinman sa anim na figure ni XCXC, o ito ay sumabog sa kawalan. Ngunit iyon ang nangyari, ngunit ang anim na figure na humihila kay XCXC ay sabay na tumapon patungo sa suntok. Ito ay Titan Fist. Ang Titan Divine Fist ni Yuan Yahui ay isinama din sa sarili niyang Cloud Vortex Divine Fist. Napakalakas ng kapangyarihan na tiyak na masasabing horror. Ito ang dahilan kung bakit siya ay may ganap na pagtitiwala sa mukha ni XCXC. Gaano man kabilas ang bilis ni XCXC na nakaharap sa ganap na kapangyarihan, lalo na ang kanyang mabigat na kapangyarihan na halos makapagkulong sa isang mundo, wala itong saysay. 10 benepisyo sa isang iglap. Sa harap ni XCXC, hindi niya gagamitin ang kanyang Fallen Angel Martial Arts Soul. Ang Titan Great Ape ang pinakamahusay na paraan para pigilan si XCXC. Ngunit sa sandaling ito, ang anim na figure ni XCXC ay biglang kumupas ng sabay. Ito ay talagang nawala sa ilalim ng traksayon ni Yanwu Shenquan, ngunit hindi naalis sa katawan. Sa isang iglap, naramdaman na lamang ni Yuan Yahui na ang lahat ng nasa paligid niya ay naging walang laman, na talagang naging dahilan para hindi siya komportable. Ang pagbabagong ito ay nagulat kaagad sa kanya. Alam mo, sa takbo ng labanan sa pagitan ng dalawang panig, ginamit niya itong Titan Fist ngunit pilit na tinakasan ng kabilang partido. Hindi pa ito nangyari dati. Sa pangkalahatan, ang mga kalaban ay maaari lamang gumamit ng pagsusumikap upang malutas ang problema. Kahit na may kakayahan itong mag-teleport, imposibleng gamitin ito kapag nakalok siya. Walang alinlangan, siya ay bumubuti, at si XCXC ay bumubuti rin. Ang panandaliang pagbabagong ito ay ang paglipat sa pagitan ng oras at espasyo na nagbubunga ng isang matalinong tugon. Ang katawan ni XCXC ay nasa himpapawid na ngayon sa itaas ng katawan ni Yuan Yahui. Ang kanyang mga mata ay malamig, at ang buong tao ay nasa napakatahimik na kalagayan. Kumislap ang kinang ng katawan. Agad na naging multo at nahulog mula sa langit. Sa proseso ng pagbagsak ng kanyang katawan, nakumpleto talaga ng buong tao ang pagkurap ng 7 sunod-sunod na beses. Sa bawat pagkurap nito, tatakas ito sa espasyong ito at babalik muli. Sa makatuwid, kahit na nararamdaman ni Yuan Yahui si XCXC na umaatake mula sa likuran gamit ang kanyang malakas na kapangyarihan sa pag-iisip, pakiramdam niya ay 7 tao ang biglang lumitaw sa kanyang likuran, at inatake nila siya mula sa ibang posisyon. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang bilis ay hindi kasing bilis ni XCXC, at ang gayong pag-atake na nakaharap ang kanyang likod ay tiyak na mapanganib. Wala na siyang oras para lumingon. Ngunit sa oras na ito, ipinakita rin ni Yuan Yahui ang kanyang dakilang lakas. Hindi na siya nagtangkang lumingon bagkus ay gumawa siya ng mahabang sigaw sa kanyang bibig, biglang lumaki ang kanyang katawan at naging napakalaki. Halos parang blowout, naging 10 talampakan ang taas ni Setsuna. Kasabay nito, isang malakas na chi ang lumabas sa buong katawan. Gamit ang kanyang vest bilang sentro, siya ay hamampus pabalik, at habang lumilipad sa kanyang likuran, isang malakas na enerhiya ng whirlpool ang umikot ng napakabilis sa kanyang vest. Ang figure ni XCXC na kumikislap ng 7 sunod-sunod na beses ay agad na hinimok, hindi lang iyon, dahil lumaki ang katawan ni Yuan Yahui, natural na nagbago ang kanyang orihinal na posisyon sa pag-atake. Ngunit sa sandaling ito, nagliwanag ang mga mata ni XCXC, itim at puti, at ang ikawalong singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay nagbabadya. Ang kawalan ay lumabas sa isang hakbang, at ang mga after-image na iniwan ng nakaraang 7 kidlat ay talagang naging solid sa parehong oras, umaatake pa rin, ngunit ang kanyang katawan ay nawala ng walang bakas. Time travel. Naramdaman lang ni Yuan Yahui ang isang kirot sa likod niya, ngunit tumakbo pa rin siya sa pag-atake sa likuran niya. Biglang napailing ang 7 figure. Tatalikod na sana siya para linisin si XCXC. Bigla, sa dilim, isang pakiramdam ng matinding panganib ang biglang bumangon mula sa kanyang puso. Ang pakiramdam ng panganib na ito ay nagpapapanik sa kanya. Paano ba naman? Pilit na pinigilan ni Yuan Yahui ang kanyang paglingon, tumimik ang kanyang mga mata, at bumitaw ang purple magic pupil. Sabay balik ng mga kamay niya para protektahan ang sarili. Ngunit sa sandaling ito, sa kanyang pangunawa, isang bagay na malinaw na parang kristal na dumating sa isang iglap. Ang maliit na kristal na iyon ay lubhang kakaiba, at ito ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na ito ay hindi kailanman umiral sa oras at espasyong ito, ngunit mayroon itong mga fragment na kabilang sa oras at espasyong ito. Ito ay, hindi niya sinasadyang itinapon ang isang Titan Fist, sinusubukang harangan ito. Ngunit ang maliit na kislap na iyon ay isang kurap lamang, at ito ay talagang nag-shuttle mula sa Titan Fist. Ang ganoong pakiramdam, parang bumalik agad ito sa lugar kung saan ito kinunan noon, at nang muling mag-react si Yuan Yahui, dumating na sa kanyang harapan ang munting kislap na iyon. Lumiwanag din ang figure ni XCXC, ngunit sa oras na ito, itim at puti ang kanyang mga mata. Ang buong tao ay tila nasa isang kakaibang kalagayan. Ang ikasyam na kakayahan ng espiritu, tumutusok sa paglipas ng panahon. Ito ang tunay na kasanayan ni XCXC sa ilalim ng kahon. Minsan niya itong binanggit kay Yuan Yahui, at kahit kaharap ang nilalang sa kailaliman, hindi niya ginamit ang kakayahan ng espiritu.
Sinabi niya kay Yuan Yahui na ang kanyang ikasyam na kakayahan sa espiritu ay isang kakayahan sa pagsasakripisyo. Sa makatuwid, kahit si Yuan Yahui ay hindi alam kung gaano kalakas ang espiritu ng kakayahan ni XCX. Kung tungkol sa lakas, si Yuan Yahui ay dapat na mas mataas kay XCX, ngunit sila ay magkasintahan. Sa nakaraang labanan, si Yuan Yahui ay talagang umalis sa silid, at hindi lumabas ng todo sa totoong kahulugan. Taliwas sa kanya, malinaw na nakaramdam ng desperada si XCX. Sa ilalim ng mga pangyayari, ang kanilang mga lakas ay hindi gaanong naiiba. Sa pagkakataong ito ang pagbutas sa paglipas ng panahon ay talagang naging dahilan upang hindi ito maiwasan ni Yuan Yahui. Sumimangot si Yuan Yahui, at hindi niya inaasahan na magpapakamatay si XCX. Gayunpaman, sa kanyang mayamang karanasan sa pakikipaglaban, ang kanyang apat na karakter na sandata sa labanan ay pinakawalan halos kaagad, protektahan ang Panginoon. Gayunpaman, nang talagang dumating ang hyperspatial puncture, naunawaan niya kung saan ang pinaka-nakakatakot na bahagi ng suntok. Sa gitna ng pagkutitap ng kawalan, ang Feng Rui na iyon ay tila dumating sa kanyang sandata sa labanan. Ito ay naging isang pagbaliwala sa kakayahan sa pagtatanggol na medyo katulad ng sa super banal na sandata ng Abyss Saint Monarch, ang Heavenly Sacred Abyss Halberd. Maaaring ito ang unang pagkakataon na ginamit ni XCX ang pamamaraang ito ng pagsasakripisyo. Ito ay dahil sa isang biglaang ito ay hindi mapaglabanan. Oo, walang kalaban-laban. Medyo natulala si Yuan Yahui sa sandaling ito, matamlay na nakatitig kay XCX, na malapit sa kamay, ngunit ang kanyang braso ay tumagos na sa kanyang armor sa labanan sa isang ilusyon na estado. Gusto niya ba talaga akong patayin? Ngunit sa sandaling ito, nakita niya ang ngiti ni XCX, at isang ngiti ang gumuhit sa malamig nitong mukha. Sa sandaling ito, tila huminto ang oras. Pagkatapos ay nagulat si Yuan Yahui nang makitang tumigil ang kamay ni XCX na ipinasok sa kanyang 4-character battle armor. Nawala rin ang talas na puno ng pagbabanta. At ang kanyang sariling katawan ay pinatigas doon, at isang punyal ay ipinasok sa harap ng kanyang dibdib na may mahusay na katumpakan. Ang lahat ng mga ilusyon ay nabago sa katotohanan sa sandaling ito. Ang dugo sa mukha ni XCX ay nawala sa isang iglap, at ang kanyang katawan ay lumambot. Sa braso lamang na nakalock ng apat na karakter na armor ng labanan ni Yuan Yahui, natambo siya sa kanya. Ano? Napasigaw si Yuan Yahui, at sa isang iglap ay naramdaman niya ang pag-akyat ng dugo, at niyakap si XCX at nahulog mula sa langit. Ikaw, anong ginagawa mo? Ikaw. Ni hindi niya alam kung ano ang nangyari, kung bakit biglang naging ganito. Ngunit malinaw niyang naramdaman na ang sigla ni XCX ay baliw na nawawala, na parabang nilalamon ng ibang mundo. Hinawakan si XCX sa kanyang mga braso, ngunit ang ekspresyon sa kanyang mukha ay halatang medyo kakaiba. Maliwanag pa rin ang kanyang mga mata, ngunit hindi na ito ang naunang dalawang kulay. Bamulong siya, Yuanan, maituturing bang nanalo ako? Ano nanalo ka? Baliw ka ba? Ano bang problema mo? Sabihin mo sa akin, ano ang nangyayari? Ano ang dapat kong gawin? Alam mo, wala na sa Shrek Academy ang Holy Spirit Daoluo na kayang mabuhay at mamatay. Mapait na ngumiti si Xifu, hindi ko alam kung bakit nangyari ito. Sa totoo lang, ngayon ay nakipag-usap ako sa amo, sina Zengguo at Lizzie. Kailangan naming mag-propose sa iyo sa parehong araw. Ngunit, sabi mo, maliban kung matatalo kita, kung hindi, hindi mo ako mapapangasawa. At ang iyong ama ay palaging nagpipilit dito. Hindi ko mapigilan, kaya hinahamon kita ngayon. Alam ko, sa lakas ko, halos imposibleng talunin ka. Sa pamamagitan lamang ng paggamit ng huling sakripisyong kasanayan maaari akong magkaroon ng pagkakataon. Napatunayan ng mga katotohanan na nagtagumpay ako. Ngunit hindi ko inaasahan na ang kasanayang ito sa pagsasakripisyo ay hindi magiging posible. Isara, kapag gusto ko itong bawiin, kailangan kong maghanap ng ibang tagapagdala sa oras at espasyo, upang ang chronoscopy ay maabot ang target. Ang sikreto ng dagok na ito ay sa pamamagitan ng pagsira ng oras at kalawakan. Hindi ako makakatakas. Natigilan si Yuan Yahui, hindi niya inaasahan na ganito ang mangyayari. Paano kaya? Paano ito? Talagang ginawa ni XCX ang isang katangahang bagay para sa kanyang sariling kahilingan, at lahat ng ito ay nangyari ng napakabilis. Kung sasabihin natin na siya ay naninirahan pa rin sa isang masayang paraiso kanina, ngunit pagkatapos ay nahulog siya pabalik sa impyerno sa isang iglap. How can you? Bobo ka ba? I'm just a joke. If you tell me, why would I not agree to your marriage proposal? Why are you doing this? Nagsimulang tumulo ang mga luha mula sa mga mata ni Yuan Yahui. Sa oras na ito, ang katawan ni XCX sa kanyang mga kamay ay nagsimulang maging ilusyon. Napangiti ng mapait si XCX, hindi ako naglakas loob. Natatakot talaga akong ma-reject mo. Pero, gusto talaga kita. Pasensya na, Yuanan, huwag kang umiyak. Habang nagsasalita, nanginginig niyang itinaas ang kamay, at may lumabas na ring box sa palad niya. Nabuksan ang takip ng kahon, at may dalawang singsing, isang malaki at isang maliit. Ang malaking singsing ay ginintoang dilaw, tila ito ay gawa sa isang uri ng ginintoang kristal,
na naglalaman ng mayaman na elemento ng lupa na kapaligiran, ito ay kristal na malinaw, at may mga malabong pattern ng dalawang maliliit na dragon dito. Ang maliit ay ipinakita sa lilang ginto, na may malabong liwanag na pattern ng mga itim na pakpak na lumilitaw dito. Mayroon kang dalawang martial arts, kaya naghanda ako ng dalawang singsing. Baka hindi ko na kaya. Maaari mo bang ipakita sa akin na sinusuot mo ito bago ako umalis sa mundong ito? Hindi. Niyakap ni Yuan Enyahui si Xi habang umiiyak at umalis. Ngunit sa sandaling ito, niyakap niya talaga si Kung, dumaan ang katawan ni Xi sa pagitan ng kanyang mga braso at bumagsak sa lupa. Sabay na bumagsak ang dalawang singsing na iyon sa lupa. Yuanan, mahal kita. Ang mga mata ni Xi ay puno ng nostalgia. Malungkot na umiyak si Yuan Enyahui at hinawakan ang dalawang singsing. Xi, huwag kang mamatay. Mahal din kita. Huwag kang mamatay. Ngunit tila hindi nakaimik si Xi, nakatitig lang sa singsing na nasa kamay niya nang walang laman. Patuloy na sinusubukang hawakan ni Yuan Enyahui ang kanyang katawan, ngunit sa sandaling ito, ang kanyang katawan ay ganap na naging isang ilusyon, kahit anong pilit niya, dumaan lang ito sa kanya. Huli na para mahanap si Tang Wulan. Ang puso ni Yuan Enyahui ay kumikibot, lumuluha na nakasuot ng dalawang singsing sa kanyang kaliwa at kanang singsing na daliri. Ako ang naglagay. Xi, huwag kang mamatay. Huwag kang mamatay. Hanggat hindi ka mamamatay, ipinapangako ko sa iyo ang lahat. Pinanood siya ni Xi na nagsuot ng dalawang singsing at biglang kumurap. Tila bahagyang lumiwanag ang ekspresyon sa malamlam niyang mga mata. Huwag kang umiyak, Yuanan, huwag kang umiyak. Susubukan ko. Muling lumitaw ang kanyang boses, at tila naging mas malinaw. Pagkatapos, sa ilalim ng nakatulala na tingin ni Yuan Enyahui, ang kanyang katawan ay unti-unting nagsimulang mamuo at nabuo, at unti-unting naging solid. Tinakpan ni Yuan Enyahui ang kanyang bibig, tinitigan siya sa kanyang mga mata sa isang iglap, na parabang natatakot siyang makagawa siya ng ingay at muling babagsak ang kanyang katawan. Sa wakas, naging matigas muli ang katawan ni Xi Han, na may puff, na parabang nahulog siya mula sa ibang mundo at damapo sa lupa. Napakurap at umupo. Ang kanyang mukha ay napakaputla at mukhang mahina, ngunit ang punyal sa kanyang dibdib ay nawala, at ito ay totoo. Masakit para sa akin. Sa wakas ay inagaw ko ang katawan ko sa espasyong iyon. Wanan, ang pagtawag mo ang nagbigay daan sa akin na mabuhay muli. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Habang nagsasalita, sumugod si Xi na parang puno ng emosyon, at niyakap ng mahigpit si Yuan Enyahui. Tahimik na nakaupo si Yuan Enyahui, hinayaan siyang yakapin ang sarili, marahas na nakaapekto sa puso niya ang pakiramdam ng pagbawi sa kanyang pagkawala. Dahan-daang hinaplos ni Xi ang kanyang likod, pinapakalma ang kanyang nababagabag na kalooban, pasensya na, pinag-alala kita. Pero ito ang unang beses na ginamit ko ito, at hindi ko alam na magiging ganito ito. Pasensya na, Yuanan, kapwa kasalanan ko ang dahilan kung bakit ka nalulungkot. Sinsero ang sinabi nito at niyakap siya ng mahigpit. Let's go, let's meet everyone, hindi ko alam kung anong nangyari kina Lizzie at Zenggayo. Gaya ng sinabi niya, lumipad si Xi habang hawak-hawak si Yuan Enyahui ng ganoon. Pumunta sa hangin. Tila medyo nagkamalay si Yuan Enyahui sa mga oras na ito, nakatitig kay Xi sa tabi niya na blanko. Namanhid ang anit ni Xi nang makita siya, at ibinaling ang kanyang ulo para tanungin siya ng may pag-aalala, anong problema, Yuanan? Kinagat ni Yuan Enyahui ang kanyang pang-ibabang labi gamit ang kanyang mga ngipin at tumingin sa kanya ng nakakapasong mga mata, kanina ka lang umaarte, hindi ba? Nagmamadaling sinabi ni Xi, hindi, syempre hindi. Paano ako kikilos? Huwag mong sabihin. Bigla siyang pinutol ni Yuan Enyahui. Biglang nakaramdam ng lamig si Xi sa buong katawan niya. Naisip niya na dapat walang mga kapintasan sa buong nakaraang proseso. Siya mismo ay hindi alam kung ilang beses na siyang nag-ensayo, at talagang delikado sa oras na iyon. Kung tutuusin, totoo ang proseso ng pagsipsip ng kanyang katawan ng ibang oras at espasyo. Kaya lang niya itong kontrolin. Masyado niyang naiintindihan ang ugali ni Yuan Enyahui. Kung ito ay isang masama, pagkatapos ng malaking kalungkutan at kagalakan, kung siya ay talagang galit, ito ay magiging isang malaking problema. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay ang sumunod na sinabi ni Yuan Enyahui. Pasensya na, Xi. Yuan Enyahui lowered his head and said softly. Natigilan sandali si Xi, Yuanan, ikaw. Sorry, I have always put you under too much pressure. I ignored your feelings. It is precisely because of the pressure I put on you that you will make this bad decision. I know that Dad has been putting you under pressure all the time. In fact, approved din naman siya sa'yo. He just don't want me to marry so early. It is our family who gave you so much pressure. I promise not to two people, I promise not to be single people. You better in the future. Salamat Xi, pasensya na. Habang nakikipag-usap, niyakap niya ito ng mahigpit, namumugad sa tabi nito na parang isang manugang na nagkamali. Hindi maisip ni Xi ang sitwasyong ito.
Bigla siyang nakaramdam ng sigla, at nagmamadaling niyakap si Yuanan Yahui, okay lang, okay lang. Ako naman ang hindi magaling. Yuanan, kailangan ko ring gawin to bilang huling paraan. Natatakot talaga ako. Kung matagumpay silang mag-propose, hindi ako aabot. Tapos sa kinabukasan, mamamatay ako at magiging asawa ko. Forcibly. So, ngayon ka lang ba talaga umarte sa isang play? Muling itinaas ni Yuan and Yahui ang kanyang ulo, at nakita ni Xie ang isang nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata. Ito. Tumingin si Xie sa kanya na natulala, at natahimik ng ilang segundo bago siya nawala ng boses, Yuan and, hindi ko inaasahan na magiging magaling ka ring artista. Actress, multo kang malaki ang ulo. Itinaas ni Yuan and Yahui ang kanyang kamay at kinatok ang kanyang ulo, galit na sinabi, Xie, hihintayin mo ako. Makikita mo kung paano ako haharap sa iyo kapag lumingon ako. Ako, biglang gustong umiyak ni Xie nang walang luha. Hindi niya inaasahan na si Yuan and Yahui pala ang gaganap nito. Ako. Anong ginagawa mo, bilasan mo, nasaan na silang lahat, huwag kang magmadaling makipagkita. Mahihintay ba ito ng mga tao? Sabi ni Yuan and Yahui sa galit na boses. Saglit na natigilan si Xie, pagkatapos ay tuwang-tuwa, tumingin sa pares ng singsing na suot niya, at pansamantalang sinabi, kung gayon, nangako ka sa akin. Yuan and Yahui ay tumingala sa langit, para sa kapakanan ng double ring, hindi ko mapigilan. Haha, hooray! Mahigpit na niyakap ni Xie si Yuan and Yahui, umikot ng bilog sa hangin, at nag-skyrocket ang dalawa. Gaano man kahirap ang proseso, laging maganda ang resulta. Ano ang maaaring maging mas mahusay kaysa dito? Sa gitna ng Poseidon Lake, isang malaking canopy ng puno ang nakakubli sa kalangitan. Nang yakapin ni Xie si Yuan and Yahui at lumapit sa canopy ng puno, agad siyang naabsorb sa masaganang enerhiya ng buhay na dumadaloy patungo sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, sa itaas ng canopy ng puno, nakatayo na ang mga tao. At talagang may malaking screen na nakatayo doon. Magkahawak kamay sina Le Zhengguo at Xu Xiaoyan, at hinayla ni Xu Lizi si Ye Xinglan. Bilang karagdagan sa kanila, ang lahat ng Shrek Academy at Tangsek Title Daoluo at higit sa cultivation-based powerhouses ay talagang nandoon. Hanhai Daoluo Chen Xinji, Light and Dark Daoluo Long Yeo, Amorous Daoluo Zhang Xin, Ruthless Daoluo Cao Dezi, Lan Muzi, Tang Yinmeng, Airong, Sima Jinchi. Bawat isa sa kanila ay may maningning na mukha. Mayroon ding 7 old demons na may matitibay na katawan, na parang mga totoong tao. Sa ilalim ng impluensya ng hindi maihahambing na mayamang enerhiya ng buhay ng walang hanggang sinaunang mga puno, bagaman imposible para sa kanila na muling makabuo sa mga tao, ang intensity ng enerhiya ay mas malakas kaysa dati. Nakita ni Xie ang kanyang biyenan na si Yuan and Tiandang na nakatayo doon sa isang sulyap, ngunit ang kanyang mukha ay hindi masyadong maganda. Si Yuan and Tiandang ay tinawag ni Yuan and Zhenchen bago niya nalaman na ngayon ay isang seremonya ng pag-aasawa. Nang makita niya ang kanyang anak na babae na lumilipad sa tabi ni Xie, at ang kanyang anak na babae ay nakasuot na ng singsing, hindi niya maiwasang mapasenggal. Hindi mapigilan ni Xie na makaramdam ng kaunting kahihiyan. Sinulyapan niya si Yuanan Yahui sa tabi niya, ngunit hindi umimik si Yuanan, na para bang hindi niya napansin ang masamang mood ng kanyang ama. Haha, mukhang nagtagumpay ka rin. Ngumiti si Le Zhengguo kay Xie. Anong ibig mong sabihin? Sabi ni Xie sa galit na boses. Umubo si Long Yeo at sinabing, bueno, inaanyayahan ko kayong lahat na maging patuto sa mga batang ito. Sa sandaling magsalita siya, natural na bumagsak ang mga mata ng lahat sa mukha ng batang, matandang dragon. Ang mga mata ni Long Yeo ay sunod-sunod na damapo sa 6 na tao, mukhang matagumpay na kayong lahat na nag-propose na pakasalan kayo. Bilang isang guro, napakasaya ko para sa inyo. Nang dumanas ang Shrek Academy ng isang hindi pa nagagawang sakuna, kayo ang tumayo. Pinangunahan ang Shrek Academy upang mabawi ang kaluwalhatian nito. Lahat ng binayaran ninyo para sa Academy ay itatala lamang sa kasaysayan ng Shrek sa buong kasaysayan ng Shrek. Crown of Sea God and the Crown of Ling Ice Daoluo Ken, sa paghahambing ngayon ay isang magandang araw para sa iyo sa ngalan ng kolehiyo, binabati kita. Nakahilera ang 6 at magalang na yumuko kay Mr. Long, salamat Mr. Long. Ngumiti si Long Yeo at sinabi, dapat tayong magpasalamat sa mga matatanda. Dahil sa mga namumukod tanging kabataan na naninindigan kaya tayo makakapag-retiro ng marangal. Haha, ngayon ay hinihintay natin ang matagumpay na proposal ng kasal ni Wulan. Ang petsa ng kasal ay maaaring itakda, at ang pinakadakilang kasal ay gaganapin para sa iyo sa oras na iyon. Nakipag-usap na ako sa mga amorous at walang awan na mga coroner at ang edad na ito ay mag-iimbita ng mga Shrek na mga coroner sa Academy. Sa parehong bagay, magtakda ng isang malaking piging. Oo. Ang kasal ng Shrek 7 Devils, lalo na ang kasal ni Dragon Emperor Daoluo Tang Wulan at Silver Dragon Princess Guyana, ay hindi maiiwasang maging isang engranding kaganapan para sa buong kontinente. Lahat sila ay mga bayani na nagligtas sa mainland. Sandali lang. Sa sandaling ito, isang medyo hindi pagkakatugma na boses ang dumating.
Palihim na bamulong si Xe, ang talagang kinatatakutan niya, si Yuan and Tiandang ang gumawa ng ingay. Umakyat si Yuan and Tiandang. Tumingin sa kanya si Long Yeo, ano ang sasabihin ni Tiandang daw luo? Pinandilatan ni Yuan and Tiandang si Xe at sinabing, ito ay ang tinatawag na utos ng mga magulang at ang mga salita ng matchmaker. Niligawan mo ang aking anak, ngunit pumayag ako. Kumunot ang noo ni Yuan and Zhenchen, ngunit hindi rin niya napigilan ang kanyang anak. Alam na alam niya kung ano ang nararamdaman ni Yuan and Tiandang kay Yuan and Yahui. Kung hindi man lang makapasa si Xe sa kanyang level, tiyak na hindi ito gagana. Lihim nang umiti si Xe sa kanyang puso, at humakbang pasulong, nang magsasalita na sana siya, ngunit naramdaman niya ang isang malakas na puwersa na dumarating, at hinayla siya pabalik sa kanyang posisyon. Humakbang si Yuan and Yahui at sinabi kay Yuan and Tian, Tatay, ang kalayaan sa pag-aasawa ay isang bagay sa pagitan ko at niya. Pumayag na ako, at dapat mo kaming pagpalain. Sa harap ng napakaraming tao, ikaw kaya. Gusto mo bang mapahiya ang iyong anak? Sa sandaling lumabas ang pahayag na ito, ang aura ni Yuan and Tiandang ay naging napakahina, ngunit sinabi pa rin niya sa galit na boses, hindi ko maaaring hayaan ang aking anak na babae na malinlang ng batang ito ng ganito, hindi pa siya nakapasa sa aking pagsubok. Sinabi ni Yuan and Yahui nang walang pag-aalinlangan, nasubukan ko na ito. Huwag mag-alala, magiging maayos kami. Bukod dito, lagi kaming maninirahan sa panig ng kolehiyo sa hinaharap. Nasa Shrek City ka rin, at lagi ka naming makakasama. Sa iyo, tatay, pagpalain mo kami. Nang makita ang patuloy na titig ni Yuan and Yahui, natalo si Yuan and Tiandang pagkatapos ng lahat. Talagang natatakot siya na kung magpapatuloy siya, kunin ng matigas na anak na ito si Xe at aalis. Sa oras na iyon, ang pakinabang ay hindi katumbas ng pagkalugi. Sa desperasyon, maaari lamang niyang ibuka ang kanyang mga braso at sabihin, hayaan mo siyang hawakan muli si tatay. Sa wakas ay ngumiti si Yuan and Yahui at humakbang paarap sa yakap ng kanyang ama, Itay, ako ay palaging magiging anak mo. Sa tuwing gusto mong yakapin, ako ay nasa iyong tabi. Oo, mura lang itong brat na ito. Humiwalay ang mga yakap, pinandilatan ni Yuan and Tiandang si Xe, kung maglakas loob kang tretuhin ng masama ang anak ko, hintayin mo lang ako. Mapait nang umiti si Xe, kung maglakas loob akong tretuhin siya ng masama, hindi ko siya matatalo kung wala ka. Sa tingin mo ba ay magiging malambot siya? Sa sandaling lumabas ang pahayag na ito, ang buong madla ay tumawa, at ang kahihiyan ng nakaraang sandali ay nawala din. Sa wakas ay tumira na si Xe. Hilahin pabalik sa Yuan and Yahui, nasiyahan. Sa sandaling ito, lumiwanag din ang malaking screen sa harap ng lahat, at biglang lumitaw ang isang figure sa malaking screen. Ang kanyang buong katawan ay nagniningning ng gininto ang liwanag, hindi ba si Tang Wulan? Ang mga larawan sa malaking screen na ito ay kinuha mula sa mga satellite at napakalinaw. Ang Tang Wulan ngayon ay nagsusuot ng puting damit na may mga pattern ng gintong dragon na nakaberda. Ang mga pattern ng dragon ay hindi siksik, tama lang. Para maalis ang kanyang gwapong mukha, nagbibigay din ito sa mga tao ng pakiramdam ng pag-anod na parang Diyos. Lumilipad sa himpapawid, nang hindi nagmamadali o nagmamadali, ito ay patungo sa direksyon ng Spirit Spreading Pagoda. Mula sa screen, nakikita na ang Spirit Transmission Pagoda, at malapit na itong lumipad doon. Ang punong tanggapan ng Chuanling Tower, ang matayog na tore ay nakatayo. Napaka-pamilyar ni Tang Wulan sa lugar na ito. Kaya lang, sa tuwing dumarating ako noon, halos palaging pag-alit. Sa kauna-unahang pagkakataon lamang noong natukoy ko ang sandata ng labanan ay bahagya itong itinuturing na mapayapa. Sa sandaling ito, bago siya muling dumating sa tore na ito, gagawa siya ng isang bagay na hindi niya naisip noon. Ang hindi niya inaasahan ay ang kanyang asawa ang magiging master ng Spirit Spreading Pagoda. Ang kanyang pagdating ay natural na nakakuha ng atensyon ng Spirit Transmission Tower. Kung tutuusin, wala siyang tinago kahit kay Titing, at napakaganda ng kanyang aura. Sa sandaling ito, nakatayo si Guyana sa harap ng bintana, sa pamamagitan ng bintana, para lang makita ang gininto ang liwanag at anino na paparating sa gilid na ito, papalapit ng papalapit. Ngayon, nakasuot din siya ng mahabang damit na pilak para itali ang kanyang pilak na buhok, na parang isang diwata na bumababa sa lupa. Tower Master. Lumabas si Dragon Emperor Dao Luomian, tingnan mo. Ang mga tauhan ng Spirit Chuan Tower ay pumunta na rito upang magulat sa kanya. Ako na mismo ang bahala. Mahinang sabi ni Guyana. Sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Tang Wulan. Siya ay kasama niya mula pagkabata. Noong panahong iyon, mahirap siya sa bahay. Upang makapagtanim, nagsimula siyang matutong magpanday sa murang edad. Malinaw pa rin niyang naalala na hindi niya kayang ubusin ang perang napik at inipon niya, ngunit palagi siyang binibili ng nirnak candy para makakain. Siya ay walang alinlangan na isang mabuting kapatid. Napakabait niya. Hakbang-hakbang, marami siyang pinagdaan ng hirap at hindi mabilang na pagsisikap na maabot ngayon. Gaano karaming sakit ang iyong naranasan? Hiwalay sa mga kamag-anak, namatay ang commander sa labanan. Nabigo ang paulit-ulit na suntok sa pagbagsak niya. Unti-unting lumaki siya hanggang sa kasalukuyan, kung gaano katibay ang kanyang puso.
Hindi pa niya ito nakitang nakasuot ng ganito kaganda. Ang puting damit ay walang alinlangan na pinasadya para sa kanya, ganap na binabalangkas ang kanyang halos perpektong figure. Mas gamwapo siya at matuwid. Ang kanyang buhok ay asul, at ito ay umaagos na may hininga ng buhay. Napakalinaw ng kanyang mga mata, ngunit sa sandaling ito, may matinding pananabik. Ang mainit na hininga ay tila tuluyang natunaw. Malapit, lumilipad siya palapit ng palapit. Kitang-kita niya na bumibilis ang pintig ng kanyang puso. Nakita rin niya ito, bagamat sa bintana, kasama ang purple magic pupil, nakita na niya itong nakatayo sa harap ng bintana. Binabalangkas ng silver dress ang kanyang balingkinitang baywang. Siya ay palaging perpekto sa kanyang puso, na may malalaking lilang mga mata at isang mahusay na proporsyon, payat na figure. Pamilyar sa kanya ang bawat bahagi nito, ngunit sa tuwing makikita niya itong muli, mag-aapoy pa rin ang puso niya, na parabang napupuno ng hindi maipaliwanag na init. Pinuno niya ang kanyang puso ng buo, at hindi siya kailanman nag-alinlangan. Sa wakas, ito ay tila sa kanya ang pinakamahalagang sandali sa kanyang buhay. Ang lahat ng mga hadlang na dating nakahiwalay sa pagitan nila ay nawala sa labanan. Sa mundong ito, dapat walang makakapigil sa kanya. Siya ang anak ng hari ng Diyos, na may pinakamarangal na katayuan. Siya ang Panginoon ng Shrek Academy at Tang Sect, na may pinakamalakas na suporta. Ang Panginoon ng eroplano ay ang kanyang lolo, at ang ubod ng buhay ay ang kanyang lola. Siya mismo ay nilinang na sa tunay na antas ng Diyos, at nakatayo siya sa tuktok sa mundong ito. Ang ibinigay niya sa kanya ay isang perpektong sarili. Bagaman, hindi siya isang perfectionist. Pero sa sandaling ito, mas umaasa siyang makakasama niya ito sa tunay na kahulugan. Gaano man kalaki ang isa't isa, tunay na matatamasa ang kaligayahan ng mundong ito. Mahal, narito ako. Handa ka na ba? Lumipad si Tang Wulan sa isang lugar na halos 1 kilometro lang ang layo mula sa punong tanggapan ng Spiritual Pagoda, at tumigil ang kawalan. Hindi siya nagpatuloy pasulong, ngumiti lang kay Guyana sa likod ng bintana. Sa sumunod na sandali, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay sa magkabilang gilid ng kanyang katawan, at biglang naging matindi ang gintong halo sa kanyang katawan. Bagamat ang sandaling ito ay maaaring kapansin-pansin, at marahil maraming tao ang makakakita ng lahat ng ito sa pamamagitan ng mga satellite, para kay Tang Wulan, ang sandaling ito ay para lamang sa isa't isa, at lahat ng ginagawa niya ay para sa mga taong nasa harapan niya. Tumunog ang malalim na dagandong ng dragon, na nagudyok sa mga pagbabago ng bloodline, na naging dahilan upang kumanta ng malumanay ang sariling linya ng Silver Dragon King ni Guyana. Malinaw nilang nararamdaman ang tibok ng puso ng isa't isa sa parehong dalas. Ramdam ni Tang Wulan ang kanyang nostalgia para sa kanya, nararamdaman ang kanyang nabalisa na kalooban sa sandaling ito. Ang mga kamay ay walang laman, at biglang, isang malaking gininto ang hugis puso na halo ang lumitaw sa kawalan, na kumakalat na ang katawan ni Tang Wulan ang sentro, na ginawa ang buong kalangitan sa isang napakarilag na gininto ang kulay. Kaagad pagkatapos, patong-patong ng hugis pusong halo ay kumakalat at kumalat palabas, patong-patong. Hayaang maging ginto ang buong langit. Walang hanggang Sky City. Bulong ni Xu Xiaoyan sa kanyang sarili, madali bang sabihin ito? Kahit na hindi ka tumingin sa malaking screen, makikita mo ang gininto ang hugis pusong halo sa di kalayuan mula sa kanilang taas sa Eternal Sky City. At ang lahat ng ito ay sa kanya at sa kanya lamang. Nakangiti si Tang Wulan, hindi siya sabik na magsabi ng anuman kay Guyana, lalo pa itong humakbang kaagad. Oo, tama siya, ito ay isang bagay lamang sa pagitan niya at niya, ngunit paano niya ito nagawang mali? Gusto niyang makita ng buong kontinente kung paano ito isang espesyal na seremonya ng panukala. Pinagsama-sama ang kanyang mga kamay sa harap niya, ipinihit ang kanyang mga palso, gumawa ng isang galaw na nakakapigil sa puso, at pagkatapos, isang nakasisilaw na kulay rosas na bulaklak na may kulay rosas na gintong halo ang namumulaklak sa kanyang palad. Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang mga kamay pataas, at ang malaking kulay rosas na gininto ang bulaklak ay lumipad palabas, lumulutang sa hangin, at ang kulay rosas na gintong halo ay kumalat, na nagbibigay sa mga tao ng nakamamanghang pakiramdam. Ang malambot na kulay rosas na gininto ang liwanag ay umikot sa hangin, at ang mga bilog ng halo ay kumalat. Pagkatapos, isang kakaibang eksena ang nagsimulang lumitaw. Sa lupa, kasama ang punong tanggapan ng Xuanling Tower bilang sentro, ang mga berdeng sanga ay dahan-daang nag-drill out mula sa ibaba ng lupa. Sila ay umunlad sa bilis na nakikita ng hubad na mata, at hindi nagtagal ay umunlad, maliit at maliit. Ang mga putot ng bulaklak ay nagsisimulang lumaki at lumaki. Namumukadkad ang maliliit na bulaklak, kasing puti ng nyebe. Halos sa 100 paghinga lang, ang kapatagan na nakapalibot sa Spirit Transmission Tower ay naging dagat ng mga bulaklak. Ang mga namumulaklak na bulaklak ay patong-patong sa ibabaw ng bawat isa, habang namumukadkad palabas, nagbibigay din ito sa mga tao ng kakaibang texture. Ang puti ay kumakatawan sa kadalisayan at ang kanyang wagas na pagmamahal para sa kanya. Si Guyana ay nakatayo sa harap ng bintana, pinapanood ang tanawin na puno ng mga bulaklak sa labas, ang kanyang maselang katawan ay bahagyang nanginig, ang kanyang mga pilikmata ay nanginginig, na nagpapakita ng hindi mapakali na mood. Binuksan ni Tang Wulan ang kanyang mga braso sa magkabilang gilid ng kanyang katawan at gumawa ng paggalaw ng pag-angat.
Biglang lumitaw ang isang nakakagulat na eksena. Ang hindi mabilang na mga bulaklak sa ibaba ay agad na nagbago mula sa puti tungo sa malabong rosas, mula sa orihinal na kadalisayan tungo sa mazeland, ang pagkalat ng rosas, sa dagat ng mga puting bulaklak, ay natural na bumuo ng isang malaking hugis ng puso, para lamang maiharap sa harap ni Guyana. Sa pamamagitan ng satellite shooting, lahat ng nakakakita sa eksenang ito ay nabigla. Ito ang makapangyarihang kakayahan ni Tang Wulan na kontrolin ang mga halaman. Bilang isang anak ng kalikasan, sa ebolusyon ng ubod ng buhay, siya ay mas nababagay sa enerhiya ng buhay ng mundong ito at ganap na naging bahagi nito. At ito ay simula pa lamang. Nagbabago muli ang mga patong ng bulaklak. Sa pagkakataong ito, nagiging makulay ang mga ito, na may asul na kumakatawan sa tubig, pula na kumakatawan sa apoy, sayan na kumakatawan sa hangin, dilaw na kumakatawan sa lupa, at kadiliman na kumakatawan sa kadiliman. Ang malalim na lila ay kumakatawan sa maliwanag na puti, at kahit na pilak ay kumakatawan sa espasyo. Ang mga bulaklak ng mga kulay ay nasa buong kapatagan, at ang 7 kulay na ito ay kumakatawan din sa 7 elemento na kinokontrol ni Guyana. Ang mga mata ni Guyana ay unti-unting nabaliw, ang kanyang mapupulang labi ay masikip, at isa lamang ang boses sa kanyang puso na umaalingaw-ngaw, "Ulan, sa buhay na ito kasama ka, lahat ay katumbas ng halaga, kahit anong sakripisyo ang gawin mo para sa iyo, handa ako." Sa likuran ng 7 kulay na mga bulaklak, biglang itinaas ni Tang Wulan ang kanyang mga mata sa langit na may mahabang dagandong. Biglang, mula sa kanyang likuran, isang malaking gintong dragon ang sumugod, ang kanyang mga pakpak ay nakabuka, at ang kanyang katawan ay nakaunat ng 100 talampakan, na umaaligid sa hangin. Dinala ng malaking ulo ng dragon si Tang Wulan. Katawan, inakay siya pasulong ng dahan-dahan. At sa proseso ng pasulong, sa lupa, ang lahat ng mga bulaklak ay nagsimulang magbago ng mga kulay, at ang iba pang mga kulay ay nawala. Ang tanging natitira ay ang malaking pula na sumisimbolo sa tunay na puso. Ang mga rhizome ng malalaking pulang rosas na iyon ay hamaba, na nagtutulak sa mga ito na pumailanglang, nakapulupot mula sa ilalim ng Lingling Pagoda, na agad na ginagawang isang mundo ng mga bulaklak ang punong tanggapan ng Lingling Pagoda. Ang nagniningas na pulang rosas ay bumangon at lumipad sa ilalim ng gintong dragon, dahan-daang umuusad kasama ng katawan ni Tang Wulan. Palapit siya ng palapit. Sa sandaling ito, nagsimula ring maging mabangis ang tibok ng puso ni Guyana. Siya ay dumating, at pagkatapos ng lahat siya ay dumating sa kanyang sarili. Walang alinlangan, ito ay magiging isang kapansin-pansing sandali. Hindi ko alam kung gaano karaming mga tao ang nagbibigay pansin sa proposal ng kasal na ito na itatala sa kasaysayan ng buong kontinente. Pagdating niya sa bintana, gumawa si Tang Wulan ng pakiusap kay Guyana. Ang pilak na liwanag ay kumikislap, at sa susunod na sandali, ang Silver Dragon Princess na nakasuot ng pilak na damit ay dumating na sa ere sa harapan niya, dala ng mga pagbabago sa kalawakan. Magkaharap ang mga mata, at tanging ang isa't isa lang ang makikita sa kanilang mga mata. Sa wakas ay hinintay ko ang araw na ito. Para sa darating na araw na ito, naghintay ako ng napakatagal. Nabulunan pa si Tang Wulan nang sabihin niya ang pangungusap na ito. Hindi nagsalita si Guyana, ngunit tumingin sa kanya ng mahina, nanlabo ang kanyang mga mata. May masalimuot na liwanag sa kanyang mga mata. Guyu, matagal-tagal na rin mula noong tayo ay nagkita sa Shrek Academy. Parang ang lahat ay parang pagbabago sa buhay. Lahat ng uri ng hirap, lahat ng uri ng pait, at hindi mabilang na tamis ay naranasan natin. Ngayon, sa wakas ay makakatayo na rin ako. Dito. Sa puso ko, ikaw lang ang minahal ko sa buhay na ito, at ikaw lang ang mamahalin ko sa kinabukasan, Guyu. Wala akong ibang mamahalin sa hinaharap. Habang nagsasalita, si Tang Wulan ay lumuhad sa isang tuhod sa ibabaw ng ulo ni Jin Yu, itinaas ang kanyang kanang kamay, at ang mga piraso ng Golden Dragon na kaliskis ay pamitik sa kanyang palad, sa wakas ay nagtulak ng kakaibang singsing na lumitaw sa gitna. Ang singsing na ito ay mukhang kakaiba, ang buong katawan ay ipinakita sa madilim na asul, ang katawan ay medyo madilim, ngunit may mga nagbabantang linya dito. Walang mga pagbabago sa enerhiya na dumadaloy. Ngunit nang makita ito ni Guyana sa unang pagkakataon, sumilay ang gulat sa kanyang mga mata. Dahil nakilala na niya ang pinagmulan ng singsing na ito. Sa madaling salita, siya at si Tang Wulan lamang ang nakakaalam kung gaano kahalaga ang singsing na ito. Bahagyang nakagat ni Guyana ang kanyang ibabang labi, at ang kanyang figure ay dahan-daang lumutang pasulong, papalapit kay Tang Wulan. Seryosong tumingin sa kanya si Tang Wulan, "Guyu, pakasalan mo ako. Gagamitin ko ang aking kinabukasan araw-araw at gabi para bantayan ka sa tabi mo, para samahan ka, alagaan ka, at pahalagahan ka." Napagpasyahan ko na, simula noon ay nagbitiw sa pagkakakilanlan ng Shrek Academy bilang Pavilion Master ng Sigad Pavilion at Tang Sect Master, kaya, sa harap mo, kahit anong Tang Wulan sa hinaharap, ikaw lang ang gusto ni Tang Wulan. Kasama mo. Dahan-daang itinaas ni Guyana ang kanyang kamay, medyo nanginginig ang kanyang kamay, at para kay Tang Wulan, ang kanyang tibok ng puso ay naging mabangis sa sandaling ito. Para sa kanya, ang araw na ito ay masyadong mahaba, at masyadong mahalaga. Sa wakas, iniabot ni Guyana ang kanyang kaliwang kamay kay Tang Wulan, at 2 linya ng luha ang walang pigil na tumulo.
Nanginginig din ang kamay ni Tang Wulan. Ang kanyang palad, na malinaw na may lakas sa antas ng Diyos, ay lubos na naapektuhan ng mga emosyon at hindi makontrol sa oras na ito. Sa wakas, inilabas niya ang singsing at maingat na isinuot sa singsing na daliri ng kanyang kanang kamay para kay Guyana. Sa sandaling isinuot ang singsing, naramdaman lamang ni Tang Wulan na ang kanyang mga pagsisikap ay nag-apoy. Mula sa sandaling ito, siya ay kanyang asawa. Ang singsing ay bahagyang naglalabas ng asul na halo, at sa sandaling ito, ang palad ni Guyana na suot ang singsing ay biglang binawi, at pagkatapos ay agad na itinulak palabas, na may nakaprint na palad sa dibdib ni Tang Wulan. Naramdaman na lamang ni Tang Wulan ang isang malakas na puwersa na paparating, at agad na itinulak ang kanyang katawan palabas. Hindi lang iyon, sa rumaragasang enerhiya, sumabog at naging baha ng bulaklak ang nakapalibot na malalaki at malalaking talulot ng rosas. Sa sandaling ito, habang pinapanood ang eksenang ito sa Eternal Sky City, lahat ng tao na labis na naantig ay hindi maiwasang mapabulalas. Dahil walang nakakaalam kung ano ang nangyayari. Malinaw na isinuot ni Guyana ang singsing na ibinigay sa kanya ni Tang Wulan, ngunit bakit? Ang pinaka nakakagulat na bagay ay natural na si Tang Wulan mismo. Tumingin siya kay Guyana nang may pagtataka, na may mga ekspresyong naguguluhan sa kanyang mga mata. Guyu, ikaw. Habang lumuluha, tinitigan ni Guyana si Tang Wulan at Bamulong, kung may kabilang buhay, siguradong ako ang magiging asawa mo. Tang Wulan, mahal din kita. Pero, hindi mo talaga mahuhulaan. Nandyan ka ba? Hindi tayo maaaring magkasama. Mula sa aking paggising, nakatadhana na tayong maging magkaaway. Titig na titig si Tang Wulan sa kanya, Guyu, hindi mahalaga ang mga iyon. Siyempre maaari kong hulaan na maaaring hindi ka tao. Alam ko rin na ang mga tao ay nakagawa ng pinsala sa mga espiritong halimaw. Gayunpaman, ikaw na ngayon ay ang Tower Master ng Spirit Spreading Pagoda ay ang taong kumokontrol sa mga espiritu sa mainland, at kabilang sa 10,000 hayop na nilikha mo pa lang, ikaw ba ay nagtanim ng espiritu? Mga tagumpay. Isang pagkabigla ang lumitaw sa mga mata ni Guyana, so, alam mo na. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, hindi ako tanga. Kung napakaraming bagay ang nangyari at hindi mo pa rin alam ang mga pahiwatig, paano ito mangyayari? Sa katunayan, noong una mong sinabi sa akin ang kwento tungkol sa Dragon God, nagsimula na sana akong mag-alinlangan. Ang totoong oras na malabo kong nahulaan ang katotohanan ng bagay ay noong nakipag-ugnayan ako sa aking ama, at sinabi sa akin ng aking ama ang pinagmulan ng dugong king ng aking ama. Paano mo malalaman ang mga sekreto ng Dragon God bilang isang ordinaryong tao? Shrek Academy man ito o Tang Sect, sumangguni ako sa mga class eco, at walang nauugnay na record. Ang pagkakatatag ng Spirit Spreading Pagoda ay mas huli kaysa sa amin, at paano naging posible na magkaroon ng record na ito? Ngunit sa oras na iyon, nag-aalinlangan lang ako pagkatapos ng lahat. Gayunpaman, nang maglaon ay nagsimula na tayong magkaroon ng Dragon God Transformation, na malinaw na pagsasanib ng dalawang bahagi ng Dragon God. Sa oras na iyon, maaari ko na talagang simulan ang pagtukoy. At saka, nahulaan ko rin na ang layunin mo sa pagpasok sa Spirit Spreading Pagoda ay hindi dapat maging simple. Pero okay lang, hindi mo naman talaga sinasaktan ng mga tao, at lagi ko na kayong pinagmamasdan, ngayon ay magkasama tayong lumalaban at natalo. Abisplay na kayo ay isang bayani ng tao. May malaking karapatan ng Luo Continent na magsalita hanggat handa ka, tiyak na makikipagtulungan ako sa iyo upang mapanatili ang ekolohikal na balanseng ito. Sa pakikinig sa mga salita ni Tang Wulan, ang mga mata ni Guyana ay medyo tumitigil, ngunit ang mga luha ay unti-unting nawala. It turns out, alam mo talaga ang lahat ng iyon. May kaunting pait sa gilid ng kanyang bibig. Medyo nababalisa si Tang Wulan. Mula sa ekspresyon ni Guyana, nakaramdam siya ng pagkabalisa. Guyu, ikaw. Kumaway si Guyana kay Tang Wulan, makinig ka sa akin. Kung talagang malulutas ang galit sa genocide gaya ng sinabi mo, hindi ako magdurusa dito. Oo, ako ang Silver Dragon King na binago ng Dragon God pagkatapos na ibunyag ng Azura God. Siya rin ang tumakas mula sa God Realm. Noong oras na iyon, ako ay malubhang nasugatan. Upang maiwasang habulin ng mga Diyos, kinailangan kong tumakas patungo sa kontinente ng Daoluo. Noong panahong iyon, ang Stardao Great Forest ay talagang isang maliit na kagubatan na hindi mahalata, at maging kayong mga tao ay umiral lang. Sa mundong ito, sa aking pagtulog sa napakaraming taon, dahil sa impluwensya ng eroplano, kinailangan kong ikalat ang aking banal na kapangyarihan, at natural na isinama sa Stardao Great Forest, na nagsilang ng biological growth at growth ng Stardao Great Forest. Tanging sa pinakamalaking kagubatan ng Soul Beast sa kontinente, mayroong napakaraming Soul Beast. Sa isang kahulugan, ang lahat ng mga tao ay Dao Great Forest. Gayunpaman, nang magising ako mula sa aking mahimbing na pagkakatulog, nalaman kong ang aking mga tao ay malapit ng patayin ng malinis ng inyong mga tao. Iyan ay milyon-milyong kaluluwang hayop. Mayroon din silang buhay, at sila rin ay pagpapanatili. Ito ay isang mahalagang bahagi ng ekolohikal na balanse ng buong mundo. Gayunpaman, para sa inyong pansariling interes, kayong mga tao ay hinahabol sila upang maging makapangyarihang mga kaluluwang Panginoon,
at kahit na ang mga bituin ay halos papatayin silang mga kaluluwang Panginoon, at kahit na ang mga bituin ay halos walang kasalanan sa kanila. Hindi na umiiral. Ang mga kaluluwang hayop na maaaring mabuhay ay bihira na. Kahit na maraming mga kaluluwang hayop ay hindi man lang nag-iwan ng kahit isang buto ng buhay. Nang maglaon, hindi ko magawa ito sa 10,000 Beast platform na gustong bumuhay sa kanila. Kayong mga tao ang nawasak sa amin. Ilang lahi ng mga kaluluwang hayop. Ito ba ang sinabi mong basta-basta tungkol sa puot na maaaring malutas sa hinaharap sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng espasyo? Mula sa iyong pantao na pananaw, ang aming mga kaluluwang hayop ay naging iyong mga mapagkukunan, at ang iyong mga gabay sa kaluluwa ay binuo, at kahit na lumikha ng iyong sariling mga kaluluwa. Ngunit dahil mayroon kang sariling mga kaluluwa, bakit mo gustong gamitin ang ating mga kaluluwang hayop? Patayin ang lahat. Kahit na ang natitirang mga kaluluwang hayop ay pinananatili sa pagkabihag ng Spirit Spreading Pagoda. Ang iyong kasamaan ang dahilan kung bakit unti-unting nawawala ang mga kaluluwang hayop. Ang iyong kasakiman ang unti-unting ginagawang hindi balanse ang mundong ito. Kahit na ang God Realm, ito ay nagmamalasakit lamang sa iyo, mga tao, kaya paano ka magpapakita ng awa sa aming mga kaluluwang hayop? Sabihin mo, ang iyong ama ay talagang isang dakilang kapangyarihan ng isang henerasyon, na karapat-dapat na maging hari ng 1,000 bilang pinuno ng 1,000. Taon na ang nakakaraan upang sugpuin ang krisis sa kontinente ng Daoluo sa isang plano na talagang hinahangaan at nagulat ako, gayunpaman, ang lahat ng kanyang mga plano ay upang tulungan kayong mga tao. Nang magising ako at nalaman ko ang lahat ng ito, nakagawa na ako ng plano. Malayo pa sa sapat ang lakas natin. Imposibleng matalo ko kayong mga tao sa tulong ko, na hindi na Diyos. Kaya, kung gusto mong sirain at gantihan ka, kailangan mo munang isama sa mundo mo at unawain ka. Kaya nandyan si Nier. Ang pag-iral ni Nier ay ang unang hakbang ng tao para maintindihan mo ako. Sa pagsasalita tungkol dito, huminto si Guyana, ang kanyang mga mata ay puno na ng puot. Gayunpaman, sa puot na ito, mayroong walang katapusang sakit. Gayunpaman, ang hindi ko inaasahan ay hindi ako natalo sa inyo na mga tao, ngunit nawala sa mga emosyon na mayroon kayong mga tao. Hindi banggitin na pagkatapos kong maging matanda, ang unang bagay na naapektuhan ako ng mga emosyon. Hayaan mo si Nar na magustuhan ito. Ako ay nasa iyo. At kahit na iyon, ako mismo ay nakulong sa kasunduan sa pagsusugal at hindi napigilan ang aking sarili. Hanggang ngayon, si Nar ay wala pa rin sa aking kaluluwa. Ang halimaw na Diyos, dapat kong pangunahan ang kaluluwang hayop upang ipaghiganti ka, ngunit umibig ako sa isang taong katulad mo. Sa puntong ito, walang pigil ang pag-agos ng luha mula sa kanyang magagandang mata, ngunit, Tang Wulan, dapat ay naiintindihan mo na. Imposibleng tayo ay nasa pagitan. Mula sa sandaling ako ay gumaling, ako ikaw ay lubusang tumayo sa kabilang panig ng sangkatauhan. At ikaw ang bayani ng iyong sangkatauhan. Bawat isa ay kumakatawan sa ating mga tao, at tayong lahat ay nakatayo sa tuktok. Sa makatuwid, tayo ay nakatakdang maging mag-asawa, ngunit tayo ay hindi magkaaway. Sa pagsasalita tungkol dito, itinaas ni Guyana ang kanyang kanang kamay, at isang makinang napilak na ilaw ang nagniningning, iyon ay ang kanyang Silver Dragon Spear. Ang Silver Dragon Spear ay dumaan sa kanya, naging isang makinang na Silver Light. Ang malaking pilak na ilaw na iyon ay 10,000 metro ang haba, at ang lahat ng mga bulaklak sa kanyang harapan, at maging ang mga rosas na namumukadkad sa lupa, ay pinutol niya sa isang malaking kanal sa isang iglap. Mula sa sandaling ito, ikaw at ako ay mapuputol. Magkaaway lang tayo. Mula sa sandaling ito, ikaw at ako ay mapuputol. Magkaaway lang tayo. Nang matapos niyang sabihin ito, biglang may lumabas na malakas na dagandong, at isang malaking puwang ang biglang pumutok sa hangin. Ang puwang na ito ay lumitaw sa itaas ng punong tanggapan ng Spirit Transmission Tower. Kaagad pagkatapos nito, mula sa puwang, sunod-sunod na lumitaw ang malalaking figure na lumulutang sa hangin. Ang unang dalawang figure ay napakalaki, at halos agad silang tumayo sa likod ni Guyana at tumayong matatag. Ang isip ni Tang Wulan ay nayanig na sa mga mapagpasyang salita at kilos ni Guyana. Nang makita niyang muli ang dalawang figure na ito, ang kanyang mukha ay nagbago ng gusto, puno ng hindi kapani-paniwalang ekspresyon. Dahil ang dalawang lumitaw sa likod ni Guyana ay hindi iba, ang kanyang dalawang batihing tiyuhin ang dating nakikipaglaban sa tabi ni Tang San, kahit para iligtas ang kanyang ina, hindi siya nagdalawang isip na isakripisyo ang sarili niyang Azure Bull Python at Titan Giant. Apes, dalawang magkapatid, sina Daming at Erming. Sa likod nila, nakapila ang mga halimaw gaya ni na Emperor Tian, 10,000 Demon Kings, Xiong Jun, Emerald Swan, Dark Devil Dragon at iba pang mabangis na hayop. Sunod-sunod na lumitaw ang mas malalakas na kaluluwang hayop. Sa himpapawid, ang malaking bitek ay unti-unting lumawak at unti-unting naging isang malaking berdeng ulap ng liwanag na nakabitin doon, na puno rin ng sigla, ngunit hindi tulad ng puno ng kawalang hanggan, sa siglang ito, mayroong walang katapusang hangarin na pumatay. Ang hininga ng puot ay nagmula sa bawat kaluluwang hayop, at mas maraming kaluluwang hayop ang bumubuhos dito. Ang berdeng halo ay naging isang malaking puyo ng tubig, at walang duda na ang konektado ay isang maliit na mundo.
Gayunpaman, kung ano ang naiiba sa maliit na mundong nakita ni Tang Wulan ay ang maliit na mundong ito ay lubos na matatag, at malinaw na madirama na ang enerhiyang nakapaloob dito ay mas malaki pa. Ito ay One Beast Terrace. Si Tang Wulan ay halos magbulalas. Hindi ba tama? Ito ay ang 10,000 Beast platform na kayang tumanggap ng daming at arming. Sila ang may hawak. At ang mga kaluluwang hayop na ito ay malinaw ding lumitaw mula sa 10,000 Beast platform. Sa ganoong kaikling panahon, mahigit 100,000 kaluluwang hayop ang lumitaw sa himpapawid. Ang mga ito ay mga soul beast lamang na maaaring lumipad, at mas maraming soul beast ang dinadala mula sa 10,000 beast platform hanggang sa lupa, na makapal na kumalat sa kapatagan. Ang mukha ni Tang Wulan ay sobrang pangit na sa oras na ito, gaano man karami ang mga kaaway sa harap niya, sa sandaling ito, si Guyan na lang ang nasa kanyang mga mata. Bakit? Bakit kailangan mong gawin ito? Lahat ng sakuna sa wakas ay nawala. Sa wakas ay makakasama na rin tayo. Bakit kailangan mong gawin ito? Ang mga luha sa mga mata ni Guyana ay nawala, at tanging determinasyon ang nasa kanyang mga mata. Bumantong hininga ang Beast God na si Emperor Tian, Tang Wulan, para sa inyong mga tao, ito ay isang sakuna, ngunit para sa ating mga kaluluwang hayop, ito ay isang pagkakataon upang mabawi ang kaluwalhatian. Para sa araw na ito, masyado na tayong naghintay. Sa sobrang tagal, sa pamumuno ng Panginoon, tiyak na babawiin natin ang Daoluo Continent at bubuhayin muli ang mundong ito. Tiningnan siya ni Tang Wulan ng malamig. Sa cultivation base ng Beast God na si Emperor Tian sa loob ng halos 1,000,000 taon, nanlamig ang buong katawan niya nang sulyapan niya ito. Hindi niya napigil ang kiligin, at hindi na niya napigilan. Magsalita ka pa. Ibinaling ni Tang Wulan ang kanyang tingin kay Guyana, dahil gusto mong maghayganti sa ating mga tao, kung gayon ay walang pag-aalinlangan na ako ang magiging pinakamalaking katitisuran mo. Pagkatapos, noong gusto akong patayin ng Beast God, bakit mo ako iniligtas? Siya muli paano hindi ko akalain na ang pilak na figure na nagligtas sa kanya ay si Guyana. Hindi lang iyon, kahit na sa tuwing magkakaroon siya ng life and death crisis, karamihan sa mga taong nagligtas sa kanya ay si Guyana. Hindi nagsalita si Guyana, ngunit tahimik na tumingin sa kanya. Nagkatinginan ang dalawa, walang umiiwas sa mga titig ng isa't isa. Kailangan ba talagang ganito? Tiningnan siya ni Tang Wulan ng may malalim na mga mata. Huminga ng malalim si Guyana, ito ang tanging paraan. May kaunting kapitan sa sulok ng bibig ni Tang Wulan, sa tingin mo ba, sa pamamagitan ng iyong mga kaluluwang hayop, maaari nating talunin ang ating mga tao? Maaari mong muling pamahalaan ang Daoluo Continent. Dalawang tiyuhin, gusto mo rin siyang tulungan. Sinabi ni Daming na may same time na pananalita, Wulan, hindi sa gusto namin siyang tulungan, ngunit kailangan namin siyang tulungan. Gaya ng sinabi ng Silver Dragon King, kung hindi kami gagawa ng anumang aksyon, walang mga kaluluwang hayop sa mundong ito. Sa anumang kaso, kami ni Erming ay parehong ipinanganak ng mga kaluluwang hayop. Noong una, nang matagpuan kami ng Silver Dragon King at napag-usapan din namin ang tungkol sa bagay na ito, higit pa rito, napag-usapan namin ang tungkol sa bagay na ito. Ang dugo ng hayop ay higit pa sa iyong dugo ng tao. Ang lola ni Tang Wulan na si Yin ay isang soul beast, kaya ang kanyang ama na si Tang San ay kalahati ng soul beast bloodline. At ang kanyang ina, si Xiao Wu, ay isang 100,000 taong gulang na soft-bone rabbit, kaya si Tang Wulan mismo ay may 3 kapat ng bloodline ng soul beast. Sinabi ni Erming, Wulan, lumapit ka sa amin. Kung sasanib puwersa ka sa Silver Dragon King, tiyak na magagawa mo muling ipatupad ang mga alituntunin ng mundong ito. Sa ganitong paraan lamang natin iligtas ang mga tao at hindi sila sirain. Ngunit ang dominasyon ng mundo ay hindi na maaaring pag-aari ng sangkatauhan. Dahil dito, hindi tayo magdadalawang isip na simulan ang digmaang ito. Umiling si Tang Wulan, hindi, imposible. Anuman ang kadugo ko, dapat ko ring protektahan ang mga tao. Sa tingin mo ba, sa iyong kasalukuyang lakas, maaari mong labanan ang mga tao at kontrolin ang mundo? Malamig na sinabi ni Ditian, ang Panginoon ng eroplano ay natutulog, at ang puno ng kawalang hanggan ay natutulog. Magkano ang maaasahan mo? Maraming makapangyarihang tao, ngunit dahil naglakas loob kaming lumitaw dito ngayon, natural na mayroon kaming ganap na katiyakan. Panginoon, mangyaring ibigay ang iyong utos. Huminga ng malalim si Guyana, ang kanyang mga mata ay laging nakatingin kay Tang Wulan. Lumingon din sa kanya si Tang Wulan. Hindi niya akalain na balang araw ay mapupunta sila sa ganap na hindi pagkakasundo na ito. At itong pagsalungat, para hindi na niya maipaliwanag ang sakit. Sa sandaling ito, maraming makapangyarihang lalaki na kabilang sa Shrek Academy at Tang Sect ang dumating na sa likod ni Tang Wulan, at lahat ay mukhang solemn na. Naiintindihan na ngayon ng Shrek 6 Monsters kung bakit hindi pinili ni Guyana na mag-ensayo kasama sila sa Shrek Academy ngunit kailangang pumunta sa Spirit Pagoda. Hindi naman sa may hindi masabi, lahat ng ginawa niya ay para sa paghihiganti. Guyu, bakit? Hindi napigilan ni Xu Xiaoyan na sumigaw, bakit mo ginagawa ito? Pumayag tayong lahat na magdaos ng kasal. Pumayag tayong mamuhay ng masayang magkasama. Bakit kailangan nating gawin ito? Alam mo ba kung magkano ang ibinayad sa iyo ng amo? Alam mo ba kung gaano kanya kamahal?
Paano mo matiis na saktan siya ng ganito? Hindi napigilan ni Xu Xiaoyan ang pagpatak ng mga luha dito. Ang Shrek Seven Devils ay pinakakilala ang isa't isa. Xu Xiaoyan man o iba pa, hindi nila alam kung ilang beses na nilang nakita si Tang Wulan na mag-isa at malungkot. Ang dedikasyon ni Tang Wulan sa paglilinang ay higit sa bawat isa sa kanila. At alam at naunawaan nilang lahat na ang lahat ng ginawa ni Tang Wulan ay para kay Guyana sa malaking lawak. Para maprotektahan siya. Hindi nila inaasahan na tatayo si Guyana sa kabilang panig ng Tang Wulan sa mga araw na ito ng malaking kagalakan sa kanilang mga puso, at puputulan ang kanyang biyaya. Malamig ang mukha ni Guyana, at tila walang pakialam sa akusasyon ni Xu Xiaoyan. Magsimula na tayo. Sabi niya sa Beast God na si Ditian sa tabi niya. Tumango si Ditian, kumikislap ang mga mata. Ang isang nagbabantang premonition ay lumitaw din sa puso ni Tang Wulan. Sa susunod na sandali, sa kalangitan, ang malaking berdeng puyaw ng tubig ay biglang naging itim, kaya't ang buong kalangitan ay nagdilim. Kaagad pagkatapos, tila may kakaibang alon na pinakawalan. Gumalaw si Guyana gamit ang dalawang kamay, at lumabas mula sa kanyang palad ang isang bola ng liwanag mula sa siyam na kulay na halo. Sa cultivation base ni Tang Wulan, sa sandaling lumitaw ang siyam na kulay na halo, malinaw niyang nararamdaman na parang dinudurog siya ng Mount Tai, at ang dugo sa kanyang katawan ay marahas na nagbabago-bago. Parang aalis ng three-dimensionally. Iyon ay itinaas siya ni Guyana pataas, at ang grupo ng siyam na kulay na sinag ng liwanag ay biglang umakyat, at agad na tumago sa kaibuturan ng itim na vortex sa hangin. Biglang nagsimulang magbago ang kulay ng itim na puyaw ng tubig, at naging siyam na kulay sa isang iglap. Isang aura ng malawak na nakakatakot na espiritu ang lumabas mula rito, kumalat at namumulaklak kaagad. Sa kasalukuyang divine sense ni Tang Wulan, hindi niya maramdaman kung gaano kalaki ang saklaw nito, at maaaring masakop pa nito ang buong Daoluo continent. Ang mga mata ni Guyana ay naging siyam na kulay din sa sandaling ito, at mahinang sinabi niya, tungkulin, tumawag. Sa sumunod na sandali, uminog ang mundo. Ang mga kakaibang pagbabago sa pag-iisip ay sumabog. Naramdaman lamang ni Tang Wulan na ang kanyang espiritu ay nasa ulirat, ngunit hindi nagtagal ay bumalik siya sa normal. Dali-dali niyang nilingon ang mga kaibigan sa likuran niya. Parang medyo naapektuhan lang sila, at walang masyadong pagbabago, kaya gamaan ang pakiramdam niya. Gayunpaman, mabigat pa rin ang kanyang puso. Kilalang kilala niya si Guyana. Siya ay hindi kailanman gagawa ng anumang bagay na walang layunin. Bukod dito, sa gayong malaking labanan, mas mahirap palayain ang kanyang espiritual na kamalayan kaysa sa kanya. Dapat may layunin. Sa sandaling ito, biglang, isang figure ang dumaan kay Tang Wulan at pumunta sa direksyon ni Guyana. Nang makita niya ang figurang ito, si Tang Wulan ay natigilan sandali, at pagkatapos ay nawala ang kanyang mukha sa pagkabigla. Dahil sa figure na ito, talagang si Qilin Daoluo Tanggayo iyon. Bilang isang extreme Daoluo, si Tung Yu ay lumilipad ng napakabilis, halos sa pagitan lamang ng mga pagkislap, at siya ay nasa likod ni Guyana at tumayo sa likuran niya. Kung titignan mong mabuti ay makikita mong blanko na ang kanyang mga mata, at tila nawalan na siya ng malay. Hindi lamang si Tung Yu, ngunit pagkatapos ay lumipad ang dalawa pang figure sa likuran niya. Ito pala ay sina Lan Muzi at Tang Yinmeng. Anong nangyari? Pagkatapos ay naroon ang Titan Daoluo Yuanen Zenshin at Tiandang Daoluo Yuanen Tiandang at ang kanyang anak. Ang dalawang matinding Daoluo ay bumaril at tumayo sa likod ni Guyana. Walang discomfort, blanko ang kanyang mga mata, halatang wala sa kontrol ang kanyang isip. Galit na sinabi ni Tang Wulan, Guyu, ano ang ginawa mo? Ano ang ginawa mo sa kanila? Hindi lamang iyon, mula sa malayo, maraming mga silhouette ang nagsimulang lumitaw, lumilipad patungo sa gilid na ito, at malapit, sa loob ng Spirit Spreading Pagoda, maraming mga silhouette ang lumipad palabas, lahat ay nagkukumpulan sa likod ni Guyana at marami pang ibang Beast King. Tila nawala ng malay ang lahat, at nagpakitang nakayuko at magalang. Kahit sa Shrek City, maraming tao ang lumipad palabas, at marami sa kanila ay pamilyar kay Tang Wulan. Nariyan ang malalakas mula sa Shrek Academy, ang malalakas mula sa Tang Sect, ang pamilyang Titan, at ilang mga kaakibat na lahi. Maliban sa Shrek 6 monsters, ang Gale Sword Demon si Majinchi, ang pangunahing katawan na si Daoluo Erong, ang si God na si Daoluo Chenzinji, at ang Light and Dark Daoluo Longyeyu, halos lahat ng iba ay nagtipon sa likod ni Guyana. Para sa araw na ito, matagal na tayong nagpaplano. Sa palagay mo ba, sa kakayahan ng pagsasaliksik ng Spirit Spreading Pagoda, makakapagsaliksik tayo ng mga artificial na 10,000 taong kaluluwa? Kung wala ako, hindi nila ito magagawa. At sumali ako ang layunin ng tore ng paghahatid ng espiritu ay hindi upang kontrolin ito, ngunit upang makontrol ang higit pang mga espiritu sa pamamagitan nito. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng espiritu sa iyong Panginoon na mundo ay nangangailangan na makakuha ng isang espiritu sa iyong Panginoon na mundo, halos lahat ng espiritu sa iyong Panginoon na mundo, halos lahat ng espiritu ay nangangailangan upang makakuha ng isang espiritu sa iyong Panginoon na mundo. Na nakakuha ng itim na 10,000 taong espiritu ng kaluluwa mula sa Spirit Spreading Pagoda ay nasa ilalim ng kontrol ng aking banal na kamalayan na may kaibuturan ng Dragon God. Siyempre, ito ay malayo sa sapat.
Pagkatapos ng lahat, maraming mga eksperto na naging mga antas ng title Daoluo noon ay hindi na kailangang pagsamahin ang mga espiritu. Sa makatuwid, nilikha ko ang 10,000 Beast Platform, kadalasan sa 10,000 Beast Platform. Ang mga sumailalim sa pag-akyat ng kaluluwa sa grupong ito ay napapailalim din sa aking kontrol. Ang dahilan kung bakit ikaw ay exception ay dahil ang iyong kamalayan ay hindi mo na makokontrol. Sinabi ni Guyana ang lahat ng ito ng napakatahimik, na parabang pinag-uusapan niya ang isang maliit na bagay. Nagulat si Tang Wulan, hindi ba ibig sabihin? Bigla niyang nilingan ang kanyang ulo. Oo nga, naging blanco rin ang mga mata ng dating okay na Gale Sword Demon na si Sima Jinchi, ang pangunahing katawan na si Daoluo Erong, at ang Shrek 6 Monsters, at lumipad palabas mula sa kanya, sa likod ni Guyana. Sa simula, sinamahan nila si Tang Wulan na lumahok sa paligsahan sa martial arts, at natural silang lahat ay pumasok sa yugto ng 10,000 Beasts. Mahinahong sinabi ni Guyana, ngayon, hindi bababa sa kalahati ng mga Spirit Master sa itaas ng ikapitong singsing ay nasa ilalim ko, kasama ang ating hukbo ng mga espiritong hayop. Ngayon, maaari mong isipin na may kapangyarihan ka pa ring lumaban. Higit pa rito, sa iyong hukbong tao, ang mga commander ay pawang mga makapangyarihang Panginoon ng Espiritu, kasama sina Shenbi Daoluo at Mingjing Daoluo, na pumasok na silang lahat sa platamento, at lahat sila ay nakapasok na sa 10,000 beast. Ang pagdating dito ay nasa ilalim ko lamang sa ilalim ng 4 na korona sa likod mo, hindi ka pa nakapasok sa 10,000 hayop na platform, at hindi mo pa nakuha ang 10,000 taong kaluluwa. Oo, sa sandaling ito, sa likod ni Tang Wulan, 4 na elder na lang ang naiwan, Amorous Daoluo Zhangzin, Ruthless Daoluo Cao Dezi, Guangdan Daoluo Long Yeo at Sigad Daoluo Chen Xinji. Lahat sila ay naging extreme Daoluo sa kanilang mga unang taon, at natural na hindi na nila kailangang kumuha ng mga espiritu. Kung tungkol sa 10,000 hayop na plataporma, hinamak nila ang pagpunta doon. Nakaramdam lang si Tang Wulan ng panginginig sa buong katawan niya sa oras na ito. Kung ang lahat ay naaayon sa mga salita ni Guyana, kung gayon ang krisis na ito ay mas malaki kaysa sa krisis na dinala ng nakaraang eroplano sa kailaliman. Matapos ang napakaraming taon ng pag-unlad, ang bilang ng mga Master Soul ng tao ay napakalaki na. Lalo na ngayon maraming malalakas na tao. Anumang powerhouse sa limitasyon sa antas ng Daoluo ay may kakayahang sirain ang mga lungsod. Hindi banggitin, marami sa mga taong nakatayo sa likod ni Guyana ay kanyang mga kasosyo at kaibigan. Sa sobrang lakas ng lineup, lonely lang siya sa mga oras na ito. Tulad ng sinabi ni Guyana, ang kanilang mga paghahanda ay masyadong sapat, at lahat ay kinakalkala na. Sa sandaling ito, ang ipinakita sa harap ng lahat ay may kakayahang ganap na kontrolin. Maliban kung ito ay isang antas tulad ng master ng eroplano at ang core ng buhay, posible na makagambala. Gayunpaman, lahat sila ay nakatulog. Hindi na nakatanggap ng tulong si Tang Wulan mula sa kanyang ama. Sino ang mag-aakala na ang ganitong instant reversal ang mangyayari sa masayang araw ng marriage proposal na ito? Lahat ay dumaan sa napakalaking pagbabago. Bagamat mayroon pa ring libu-libong matino na tao sa kontinente ng Daoluo, ano ang silbi ng lahat ng ito? Paano nila mapipigilan ang Soul Master? Bukod dito, sa labanan laban sa Abyss Plane, ang konsumo ng kuryente ng hukbo ng tao ay masyadong malaki, ang mga barkong pandigma ng 3 pangunahing fleets ay nalipol, at ang iba't ibang mga armas at kagamitan ay nawala din. Kailangan kong sabihin na talagang maganda ang timing na pinili ni Guyana. Ito ang mundo ng tao na nasa pinakamahina nitong kalagayan. Sa likod niya, mayroong higit sa 10 powerhouse sa itaas ng limit Daoluo. Not to mention there are Daming and Erming who are above ordinary limits. Sumuko ka Wulan. Wala kang anumang pagkakataon, at ang kaayusan ng mundong ito ay dapat na muling ayusin. Sabi ni Daming sa malalim na boses. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, muling ayusin. Sinusunod ba nito ang iniisip ng iyong espiritong hayop? Kung gayon, mababaligtad ba ang lahat? Kung tama ang hula ko, kung kontrolado mo ang buong eroplano ng Daoluo Continent, ang unang bagay na dapat gawin ay sirain ang lahat ng mga gabay sa kaluluwa at mga resulta ng siyentipikong pananaliksik, at hayaan ang buong eroplano na bumalik. Gayunpaman, ito ay magiging komportable para sa iyong kaluluwang mga hayop na hindi mamuno sa napakaraming populasyon ng mundo. Mas mabuti, hindi mo ba papatayin ang mga kilalang siyentipiko at makapangyarihang mga tao, sa gayon ay magpapahina sa sangkatauhan sa kabuuan at hindi mo hahayaang balansehin ang mahinang tao na ito sa iyo, ikaw ang kailangang sakupin ay ang nangingibabaw na posisyon. Mahigpit na sinabi ng Beast God Emperor Tian, ito ay sarili mong pananagutan. Dapat nga. Noon, napanood mo ang Stardew Great Forest na unti-unting sinisira at sinisira mo. Napakaraming tao ang hinuhuli at nahuli mo para sa eksperimento. Anong klaseng mood ito? Ngayon, babalik ang lahat ng may paghihiganti. Ito ay dulot ng iyong mga tao na likas na isinilang ng iyong sarili. Ang mapait na bunga ng iyong sarili. Nanlamig ang mga mata ni Tang Wulan, hindi niya pinansin si Ditian, ngunit tumingin lamang kay Guyana na may nakakapasong mga mata. Iyan ba ang gusto mo? Wasakin ang sangkatauhan. Malamig na tiningnan siya ni Guyana, pagkatapos sabihin mo sa akin, kung ikaw ako, ano ang gagawin mo?
Tahimik si Tang Wulan, kung ang Soul Beast Army lang ang kaharap niya sa oras na ito, kung gayon ang sangkatauhan ay dapat magkaroon ng kapangyarihang lumaban. Kung tutusin, sapat na ang kapangyarihan ng tao ngayon. Kahit na ang kalaban ay may daming at erming, hindi ito walang kakayahang lumaban. Gayunpaman, maraming powerhouse ng tao ang nasa ilalim na ngayon ng kontrol ni Guyana. Masyado nang malaki ang kapangyarihang kinokontrol niya. Walang pagkakataon para sa kalahating puntos na paglipat. Mahina lang ang tao. Mahinang sinabi ni Guyana, mga 3 hanggang 5 araw lang ang kailangan para matipon ang lahat ng kinokontrol na mga Spirit Master. Tang Wulan, bibigyan kita ng 5 araw. Pag-isipan mo ito, sumuko o mapahamak. Guro, hindi mo siya pwedeng pabayaan. Sabik na sabi ni Ditian. Si Tang Wulan ay gumawa ng napakaraming mga himala, at siya ang controller ng Shrek Academy at Tang Sect, at siya ay walang kapantay na kaugnayan sa Lord of the Plain at sa core ng buhay. Kung ang mga nilalang na iyon ay ginaisang niya, baka magbago ang lahat. Mapangahas. Malamig na bamantong hininga si Guyana. Biglang nagbago ang langit at lupa, at ang buong mundo ay tila naging siyam na kulay. Ang nakakatakot na banal na kamalayan ay sumabog, na bumubuo ng malaking presyon. Sa lakas ni Ditian, ang tanging naramdaman niya ay ang langit ay madilim at ang lupa ay madilim, at siya ay sapilitang idiniin sa lupa sa gitna ng humihingal na ugong. Bagamat saglit lang, ngunit ngayon lang, napakalakas ng aura na ipinalabas ni Guyana. Malinaw na naramdaman ni Tang Wulan na sa sandaling iyon ng pagsabog, ang antas ng kamalayan na pinalabas ni Guyana ay hindi mas mababa sa nakaraang Abyss Saint Monarch, o mas masahol pa. Mas mataas pa sa sarili ko. Dahan-daang ipinikit ni Guyana ang kanyang mga mata, at sinabi sa malalim na boses, 5 araw, mayroon ka lamang 5 araw. Pagkatapos magsalita, isang silver light ang kumislap, at nawala siya sa harap ng lahat. Sa lupa, natuyo ang mga bulaklak. Sa himpapawid, maraming makapangyarihang lalaki ang tumalikod sa pag-alis ni Guyana. Ang ilan ay bumalik sa Spirit Transmission Tower, habang ang mga Soul Beast ay lumipad pabalik sa 10,000 Beast platform na nasuspine sa hangin. Bago umalis, tumingin ng malalim si Daming kay Tang Wulan at nagpakawalan ng buntong hininga. Pinagmamasdan silang umalis, pinagmamasdan ang mga lantang bulaklak sa ibaba. Medyo namutla ang mukha ni Tang Wulan. Mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao, at hindi niya lubos maisip na haharapin niya ang ganoong sitwasyon. Wulan. Isang malaking kamay ang bumagsak sa kanyang balikat, at nilingon ni Tang Wulan ang kanyang ulo upang makitang si Cao Dezi ruthless daw luo iyon. Balik tayo at mag-usap tayo mamaya. Sabi ni Cao Dezi sa malalim na boses. Oo. Tumango si Tang Wulan. Kasama ang 4 Ultimate Daoluo, lumingon siya at lumipad patungo sa direksyon ng Eternal Sky City. Ngunit sa proseso ng kanilang paglipad, may mga taong dumaraan pa rin, lahat ay lumilipad patungo sa direksyon ng Spirit Transmission Tower, lahat ay walang malay at blanko ang kanilang mga mata. Eternal Sky City, ang tuktok ng puno ay puno pa rin ng buhay, ngunit sa sandaling ito, lahat ay napakabigat. Tila nabawi ni Tang Wulan ang kanyang dignidad, at ang hininga ng buong tao ay tila medyo malamig. Sa harap niya, ay isang kinokontrol na espiritong master na nahuli sa kalsada. Sa oras na ito, ang mga mata ni Tang Wulan ay kumislap ng ginto, at nararamdaman niya ang kanyang mga pagbabago. Bilang karagdagan sa 4 Ultimate Daoluo, mayroon ding 7 Old Demons sa kanyang tabi, at ang 7 Old Demons ay natural na hindi nahawahan. Inabot ng buong kalahating oras bago dahan-daang kumupas ang gininto ang liwanag sa mga mata ni Tang Wulan. Paano ito? Sabik na tanong ni Long Yeo. Tahimik na umiling si Tang Wulan, sa dagat ng espirito, dapat ay tinamaan siya ng isang buto. Ang binhing ito ay napakakaiba. Ito ay ganap na isinama sa dagat ng espirito, at ito ay nakadarama ng ilusyon, ngunit ito ay imposible. Malinaw. Maliban kung ito ay mamatay sa kanyang dagat ng espirito. Ngunit pagkatapos, ang tao ay mamamatay din. Dapat na kontrolin ni Guyo ang impluensya ng makapangyarihang dagat na ito sa pamamagitan ng makapangyarihang dagat ng espiritu. Dragon God. Ito ay isang lihim na pamamaraan na kabilang sa Dragon Clan maliban kung tayo ay may espiritu ng tao na kayang lampasan ang core ng Dragon God, imposibleng maalis ang kontrol. Matapos makinig sa kanyang mga salita, ang mga mukha ng lahat ay naging mahirap tingnan. Ang Diyos ng Dragon ay nasa antas ng Hari ng Diyos, kahit na ang core ng Diyos ng Dragon ay hindi kasing ganda noong una, ito ay dapat na hindi bababa sa unang antas ng mga Diyos, kasama ang kontrol ni Guyana, pabayaan si Tang Wulan, kahit na ang kanyang lolo ang Panginoon ng eroplano. Nagkamalay si Tang Hao, at maaaring hindi niya mapantayan ang core ng Dragon God sa mga tuntunin ng antas ng espiritual na kamalayan. Ang mukha ni Tang Wulan ay lumambot, ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa kanyang harapan, at ang liwanag sa kanyang mga mata ay bahagyang kumikislap. Ayon sa kasalukuyang sitwasyon, hindi sila magkakaroon ng pagkakataon. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang soul communicator sa kanyang pulso. Sa pagtingin sa prompt sa itaas, hindi mapigilan ni Tang Wulan na sumimangot, konektado sa komunikasyon, at isang apurahang boses ang nagmula sa kabilang panig. Wulan, ano ang sitwasyon sa panig mo? Ngayon ang sitwasyon ay medyo wala sa kontrol.
Maraming media ang nag-broadcast ng iyong panukala sa pamamagitan ng satellite live broadcast, kaya ang bagay na ito ay hindi may tatago. Ito ang tagapagsalita ng tagapagsalita na si Molan. Matagal nang hindi narinig ni Tang Wulan ang ganoong pagkabalisa niyang boses. Kahit na nakaharap sa Abyss Plane, maaaring manatiling kalmado si Molan at pangunahan ang mga tao na suportahan sila sa front line. Bagamat alam ni Tang Wulan na napakasama ng sitwasyon, hindi niya inaasahang magre-react siya ng ganoon kabilis. Ate, ano ang sitwasyon ngayon? Tanong ni Tang Wulan sa malalim na boses. Medyo kumalma si Molan, napakasama ng sitwasyon. Dahil sa Abyss Plane, ang mga damdamin ng mga tao ay likas na marupok. Biglang nangyari ang pagbabagong ito, at ang emosyonal na epekto sa kanila ay napakalaki ng ilang sandali. Sa mga tuntunin ng hukbo, maraming matataas na opisyal ang umalis sa istasyon ng walang dahilan, na tila hindi kinokontrol ang direksyon ng mga pinuno. Lahat sila ay hindi kinokontrol. Halos 60% ng mga Panginoon ng Espiritu ng militar sa itaas ng pang-apat na singsing ay gumagalaw patungo sa mga espiritu ng Tori walang paraan para makontrol ang kaayusan. Huminga ng malalim si Tang Wulan. Alam niyang hindi maganda ang sitwasyon, pero hindi niya inaasahan na ganito pala ito kalala. Napabuntong hininga si Molan, kung sasabihin nating ang sakuna sa eroplano ng Abyss ay mula sa labas, ang sakuna na nasa harap natin ay talagang ating mga tao. Ang pagkawasak ng mundong ito ay kakainin muli ng mundong ito. Hindi ko lang inaasahan na darating ito ng ganoon kaga. Kapatid, dapat mong panatilihing matatag ang iyong isipan. Ngayon, ikaw ang tanging pag-asa ng lahat ng sangkatauhan. Isang dampi ng kalungkutan ang sumilay sa mga mata ni Tang Wulan, paano magiging kalmado ang kanyang kalooban. Dahil lang sa sobrang dami ng hangin at alon na naranasan ko na halos hindi ako mapakali. Sister Molan, gawin mo ang lahat para makontrol ang hukbo. Kung tutusin, may mga opisyal pa rin. Pansamantalang kinokontrol ng mga opisyal mula sa mas mababang hanay ang hukbo, at isinasagawa ang kontrol ng militar sa lahat ng kaguluhan sa lungsod sa lalong madaling panahon. Hindi natin magugulo ang sarili natin. Si Guyu ang nagbigay nito. Sa 5 araw ko, sa loob ng 5 araw na ito, sana ay kontrolin mo muna ang sitwasyon ko. Alam din ni Molan na walang mas magandang solusyon si Tang Wulan sa oras na ito. Well, Wulan, gagawin ko ang aking makakaya. Kaya kong kontrolin ang aking emosyon hanggat maaari. Pero iaanunsyo ko sa publiko na mayroon kang paraan upang mabago ang takbo at maging matatag ang mga tao. Kung mayroon kang anumang mga pangangailangan, sabihin mo lang sa akin at gawin ang aking makakaya. Gagawin ko ito para sa iyo sa lalong madaling panahon. Susugod ako sa iyong tabi habang nakikitungo sa mga gawain. Pagkatapos ng lahat, hindi sila dapat maging katulad ng Abyssal Plane, na naglalayong sirain ang buong labanan sa luo. Tumango si Tang Wulan. Ang dahilan kung bakit gustong iwanan siya ni Guyana ng oras ay dahil gusto niyang makipag-ayos. Napakatumpak ni Molan, ayaw ng Spirit Beast na sirain ang buong Daoluo Continent, ngunit may master control sa Daoluo Continent. Kung ikukumpara sa orihinal na pagsalakay sa Abyss, medyo mas maganda ang sitwasyon. Naputol ang komunikasyon. Natural na narinig ng nakapalibot na limit Daoluo ang kanilang pag-uusap at hindi napigil ang tumahimik. Ang sitwasyong ito ay hindi katulad ng kapag nakaharap sa bangin. Sa pagharap sa kalaliman, maaari nilang labanan ang makapangyarihang kaaway ng may isang puso, at ngayon ay malamang na sa kanila na ang kanilang kalaban. Hanggat ang mga espiritong hayop ay hindi hanggal, sila rin ang magpapakilaw sa mga kinokontrol na espiritong Panginoon upang manguna sa pakikitungo sa kanila. Ano ang gagawin pagkatapos? Ang pumatay. Tumingin si Long Yeo sa mata ko na matandang demonyo, Senyor Nasakam, ano ang magagawa mo? Isa kang espiritual na katawan, maaari mo bang tulungan ang ating Soul Master na makontrol muli? Ang mata ko na matandang demonyo ay nagpakita ng kaunting kapitan na bihira, pahalagahan mo rin kami. Bagamat kami ay mga espiritual na katawan, kailangan naming umasa sa enerhiya ng buhay upang umiral. Ang Silver Dragon Princess ay isang Diyos paninirang puri level na pag-iral, at ang antas ng espiritual na kamalayan ng Dragon God ay mas mataas pa kaysa sa amin. Hindi ko alam kung ilang beses. Kung may paraan. Kasama si Tang Wulan, ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanya ng sabay-sabay. Ang mata ko na matandang demonyo ay same time na nagsabi, ang ubod ng Dragon God ay walang alinlangan na nasa ilalim ng kontrol ng Silver Dragon Princess na si Guyana. Pagkatapos, masasabing kontrolado niya ang lahat ng mga Spirit Master, at siya lang ang makakagawa nito. Ang tanging bagay ay, ang solusyon ay ang gawin siyang hindi makontrol. Sa madaling salita, patayin siya, pagkatapos ay malulutas ang lahat. Magkakaroon tayo ng kapangyarihang labanan ng espiritu. Hokbu. Nang marinig ni Tang Wulan ang mga salitang pumatay sa kanya, nanginginig ang kanyang buong katawan. Patayin si Guyana. Maaari lang siyang patayin para malutas ang lahat ng ito. Huwag na nating pag-usapan kung kaya ba niya itong talunin, gamit lang ang salitang, patayin, sa babaeng pinakamamahal niya sa buhay niya, paano ito tatanggapin ni Tang Wulan. Natahimik ang lahat, sa oras na ito, walang makakatulong sa kanya kung ano. Gayunpaman, tulad ng sinabi ni Molan, bilang isang tunay na Diyos, siya na ang tanging pag-asa para sa buong Daoluo Continent.
Mingo. Sa mga lansangan, ang mga tao ay nagpapanik. Tulad ng pag-aalala ni Molan, sinasabi ng kasabihan na ang mabubuting bagay ay hindi lumalabas, at ang masasamang bagay ay kumakalat ng libu-libong milya ang layo. Sa maikling panahon, isang malaking bilang ng mga espiritong hayop ang lumitaw, na kinokontrol ang Panginoon ng Espiritu, at ang balita ng paghihiganti sa mga tao ay kumalat na parang apoy. Lumitaw din ang ilang di pagkakasundo na boses, lahat ay hinahatulan ang Panginoon ng kaluluwa. Kung hindi para sa Soul Master na tugisin ang Soul Beast, paano ba lilito ang kasalukuyang problema? Gayunpaman, ang mga salitang ito ay hindi rin mapanindigan. Sino ang tama at sino ang mali sa bagay na ito? Ganun pa ba kahalaga ngayon? Ang mahalaga ay kung saan pupunta ang mga tao sa harap ng paghihiganti ng Soul Beast. Karapat-dapat si Molan na maging pinakamahusay na pinuno. Matapos ibitin ng komunikasyon kay Tang Wulan, agad siyang naging abala at personal na pumunta sa Central Army Corps, unang nakuha ang kontrol sa Central Army Corps. Mahigit sa kalahati ng mga opisyal ng Central Corps ang nawawala. Walang alinlangan, pumunta na siya sa headquarters ng Spirit Transmission Tower. Ngunit sa wakas ay may natitira pang mga opisyal. Dahil ang tatlong pangunahing fleets ay dumanas ng matinding pagkalugi, ngayon ang pinakamakapangyarihang puwersa ng hukbo ng tao ay ang Central Army. Pinakilos ni Molan ang Central Legion, gamit ang Soul Guidance Train para tumungo sa Shrek City sa pinakamabilis na bilis, at dapat dumating sa loob ng 5 araw. Mabuti na lang at walang ginawang pananabotahe ang mga umalis na opisyal bago umalis. Pagkaraan ng 2 araw ng pagsusumikap, pansamantalang naging matatag ang militar. Nag-aatubili na panatilihin ang kaayusan ng lungsod. Ngunit nabalot pa rin ng malaking anino na iyon ang buong kontinente. Sa paligid ng punong tanggapan ng Spirit Spreading Tower, parami ng parami ang mga Soul Masters na nagtipon. Mula sa 100 hanggang 1,000, sa loob lamang ng 2 araw, mahigit 2,000 Soul Masters na may malakas na cultivation base ang nakatipon na. Ang pinaka-nakakatakot ay ang malalakas na lalaki na iyon, kabilang si Yut Ian Daoluo. Halos lahat ng malalakas na lalaki sa Temple of War ay nakarating na sa Temple of War at naging bahagi na ng kapangyarihan ng Soul Beast. Panginoon, bakit hindi mo samantalahin ang araw na iyon para lipulin si Tang Wulan at ang iba pa? Sinubukan ni Ditian ang kanyang makakaya na gawing banayad ang kanyang saloobin, upang hindi na muling magalit si Guyana. Pagkatapos ng araw na iyon, bumalik si Guyana sa Spirit Transmission Tower at tinatakan ang sarili sa silid, walang nakakita noon. Walang alinlangan, ang paglulunsad na ito ay lubos na kasiya siya sa mga mabangis na hayop. Ang mga taon ng paghahanda sa wakas ay sumiklab ng sabay-sabay. Masasabing Megatron continent ito. Sa loob ng maikling panahon ng 2 araw, isang malaking bilang ng mga kinokontrol na Spirit Master ang nagtipon dito sa Spirit Transmission Pagoda. Sa pag-asa ni Guyana sa makapangyarihang kontrol ng kapangyarihan ng Dragon God Core, ang mga Spirit Master na ito ay yumuko lahat sa kanilang mga tainga at naging isa sa kanila. Nakapagtataka, hindi nakaranas ng mood swing si Guyana dahil sa pagtatanong ni Ditian. Matapos siyang makita sa loob ng 2 araw, tila naging mas kalmado siya, at ganap na bumalik sa normal ang kanyang kalooban, na parabang hindi nangyari ang nakaraang malaking kaganapan na nagpang-inig sa buong kontinente. Ditian, hayaan mo akong magtanong sa iyo. Ano ang inaasahan mong magiging resulta? Mahinang tanong ni Guyana. Saglit na natigilan si Ditian, at pagkatapos ay sinabing walang pag-aalinlangan, syempre, bumabalik ito sa sinaunang panahon, sa panahon kung saan kontrolado natin ang buong kontinente. Ang ating espiritong hayop ang pangunahing taga-kontrol ng kontinente ng Daoluo. Sa iyong pamumuno, Daoluo ang mainland ay tiyak na lilito muli ang masaganang panahon ng ating kaluluwang mga hayop noong sinaunang panahon. Bahagyang napabuntong hininga si Guyana, medyo nabigo ang kanyang mga mata, sa tingin mo ba talaga? Natigilan si Ditian sa tanong niya, at maya-maya, biglang kumalma ng kaunti. Kung tutusin, daan-daang libong taon na siyang nabuhay sa mundong ito. Bagamat hindi talaga siya nabuhay ng 800,000 taon, ang antas ng kanyang paglilinang ay maaaring umabot sa antas na ito, at tiyak na siya ang pinakamatalino sa mundo ng mga kaluluwang hayop. Yung isa, ibig mong sabihin, nag-aalala na ang Lord of the Plain at ang Eternal Ancient Tree ay magising sa hinaharap. Napagtanto kaagad ni Ditian ang problema. Gayunpaman, umiling si Guyana, hindi ganoon kadali. Noon, kapag nagising ako mula sa isang mahimbing na pagtulog, mayroon akong parehong mga iniisip tulad mo. Gusto kong sumama sa lipunan ng tao, at sa pamamagitan ng aking pag-unawa sa kanila, sa kalaunan ay sisirain ko sila at hahayaan ang kaluwalhatian ng ating mga kaluluwang hayop na lumitaw muli sa mundo. Sa paglipas ng mga taon, palagi tayong nagsusumikap sa direksyon na ito, sama-sama sa mundo ng tao, nauunawaan ang lahat ng bagay tungkol sa kanila, gayunpaman, ang pag-aaral ng kanilang kaalaman tungkol sa kanila, pag-aaral ng kanilang kaalaman, at maging ang higit pa tungkol sa kanilang kaalaman ng tao. Ipaalam sa amin ang mas marami akong nalalaman tungkol sa karerang ito. Totoo na ang mga tao ay may malaking ugat ng kababaan. Sila ay sakam, makasarili, at walang prinsipyo para sa kanilang sariling kapakanan. Maging ang ating buhay na espasyo ay masisira. Gayunpaman, dapat din nating aminin na ang mga tao ay mayroon din kanilang mga pakinabang.
Kung hindi, sila imposibleng umunlad sa kasalukuyang sukat. Kahit na ang kaharian ng Diyos ay kontrolado ng sangkatauhan. Pagkasabi nito, huminto siya, at nagpakita rin si Ditya ng maalalahaning tingin. Kung noon pa man, hindi namamalayan ni Ditya na ito ang shirk ni Guyana dahil sa relasyon nila ni Tangulan. Ngunit ngayon, ganap na silang kumilos, at sinira pa ni Guyana ang relasyon kay Tangulan. Pagkatapos, ang kanyang mga pahayag ay walang alinlangan na mula sa kaibuturan ng puso, at ang mga ito ay karapat-dapat sa malalim na pagsasaalang-alang. Ang mga tao ay may mga pakinabang, lalo na sa ilang mahuhusay na tao, ang ilang mga kalamangan ay tiyak na lilito. Sila ay matalino, matyaga, tapat, mabait, at hindi matitinag, at higit sa lahat, mayroon silang pagkamalikhain na wala tayo. Pagmalikhain. Napatingin sa kanya si Ditya na nagtataka. Tumanggo si Guyana, oo, pagkamalikhain. Isipin mo na lang kung ilang taon nang pinamunuan ng ating mga kaluluwang hayop ang buong kontinente bago ang mga tao. Napag-aralan na ba natin ang Soul Guide? Para gumamit ng mas matinding termino, kung tayo sa halip, natatakot ako na hindi ganoon kadaling sirain ang planeta, imposibleng magsimula. Gatlang M 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 gatlang M. For more videos, click on the notification bell.